Para mabayaran ang sarili niyang utang, ipinakasal ako ni Lolo sa mortal niyang kaaway sa mismong araw na pagbalik ko sa bansa. Sa sandaling nalaman ko ang totoo, agad kong hinarap ang utak ng lahat ng ito. Ayos, noong panahon mo, inagaw mo ang mapapangasawa ng ibang lalaki, pero ngayong dumating na sila para maningil, saka mo lang ako naalala at itinulak para akuin ang lahat. Nasaan ka nitong mga nakaraang taon? May gusto akong linawin. Hindi ako magpapakasal. May ate at kuya naman ako. Bakit ako ang magbabayad sa mga kalokohan mong utang? Kahit katiting, wala ka bang konsensya? Iniwas ni Lolo Sinclair ang tingin habang pabulong na nagdadahilan. Pakiramdam ng kuya mo, masyado akong mahigpit, kaya matagal na siyang nagpunta sa ibang bansa para mamuhay sa gusto niya. Babae ang ate mo, kaya ikaw na lang ang natitirang pwedeng ipakasal, hindi ba? Pagkarinig ko noon, hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya at pasigaw na sumagot. Kaya dahil wala nang ibang pwede, ako na lang ang napili. Totoo ba talagang apo mo ako? Tanda, ano ba talaga ang pakay mo? Bakit kailangan ako? May tinatago ka ba? Masama ang tingin ko sa kanya, puno ng pagdududa. Nagkumpas ng todo si Lolo Sinclair. Paano mangyayari iyon? Ethan, tunay kitang apo. Lolokohin ba kita? Hindi kita ipapakasal kung kani-kanino lang. Si Lena ng pamilyang Pain ang mapapangasawa mo. Napaisip ako kung tama pa ba ang narinig ko. Mapapangasawa ko si Lena? Si Lena Pain? Parang kulog na tumama sa akin ang pangalang iyon. Si Lena Pain ang pinuno ng grupong Pain. Lahat ay nagbubulungan kung gaano siya kalupit. Kontrolado niya ang kalahati ng negosyo sa Havencrest at hindi mabilang ang mga taong humahanga at gumagalang sa kanya. Pero ang unang pumasok sa isip ko ay isang nakakatakot na mangkukulam na nakangisi sa akin ng ubod ng sama. Agad akong nagkumpas sa sobrang pagkataranta. Hindi. Si Lena ang kilalang malupit na pinuno. Isinasakripisyo mo ako. Wala akong pakialam sa sabihin mo. Hindi ko siya papakasalan. Kung gustong-gusto mo si Lena, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Nang makitang buong-buo ang pagtanggi ko, agad inilabas ni Lolo Sinclair ang alas niya. Ethan, makinig ka kay Lolo. Kapag pinakasalan mo si Lena, tutulungan kita sa bagay na gusto mong maayos. Sa isang iglap, nakalimutan ko ang panlolokong ginawa niya. Nagliwanag ang mga mata ko habang mausisa akong nagtanong, anong bagay? Mumiti lang nang makahulugan si Lolo Sinclair at walang sinabi. Samantala, sa isang sopa sa loob ng mansyon ng pamilyang Pain, nakaupo ang isang babaeng may elegante at magandang tindig. Malamig at walang emosyon ang boses niya. Lolo, ipinatawag niyo po ako. May kailangan po ba kayo? Maingat na minasdan ng matanda ang apo niyang babae bago dahan-dahang nagsalita. Naayos ko na ang kasal mo. Pagkalabas pa lang ng mga salitang iyon sa bibig niya, agad tumayo ang babae at tumalikod para umalis. Isang malamig at malinaw na boses ang umalinggaw sa tahimik na bulwagan. Huwag kayong makialam sa buhay ko. Lena, balak mo bang umabot ng 72 taong gulang bago magpakasal? Hindi niya pinansin ang sigaw ng lolo niya at malamig na sumagot. Hindi kayo ang magdedesisyon sa kasal ko. Pero pagkahakbang pa lang niya ng 2 beses, isang tinig ang pumigil sa kanya mula sa likuran. Ang mapapangasawa mo ay ang apo ni matandang Sinclair. Biglang natigilan si Lena at kumabog ang dibdib niya. Siya kaya talaga iyon? Nang makita ang reaksyon niya, bahagyang natawa si Lolo Pain, saka humigop ng tsaa at dahan-dahang nagsalita. Tama. Ang taong matagal mo nang hinahanap ay buhay pa. Lena, ang kailangan mo lang ay magpakasal at ibibigay ko sa iyo ang file. Ano sa tingin mo? Walang pag-aalinlangang sumagot si Lena. Sige, papakasalan ko siya. At dumating na nga ang araw na iyon. Ika-20 ng Hulyo. Sa harap ng tanggapan ng rehistro ng kasal, hinila ako ni nanay at tatay palabas ng sasakyan. Halos nakapikit pa ako sa antok habang nakatayo sa gilid. Pagkakita ni nanay sa hitsura ko, inis niya akong tinusok sa tagiliran. Napadaing lang ako ng mahina. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Lolo Pain. Pagkababa niya at makita ako, masaya niyang tinawag si Lena. Lena, halika at tingnan mo ang mapapangasawa mo. Tingnan mo kung gaano kagwapo ang Ethan natin. Bagay na bagay kayo. Pagkarinig noon, bahagyang nagsalubong ang magaganda niyang kilay. Sa panig ko naman, pagtingala ko ay nakita ko ang isang pamilyar na hindi pamilyar, ngunit napakagandang mukha sa harap ko. Isang tabi na ang lahat ng iba pa, napakaganda talaga ni Lena. Pero alam ko, may mga taong parang nakalalasong bulaklak. Habang mas maganda, lalo namang mas mapanganib. Nang makita ko ni Lena, bakas din ang gulat sa mga mata niya.
Ang akala niya, ang papakasalan niya ay ang panganay na tagapagmana ng pamilyang Sinclair na si Julian, sino ang mag-aakalang si Ethan pala ang mapapangasawa niya. Napakalaking sorpresa. Samantala, nang makita ko ang walang emosyon niyang mukha, lihim akong natuwa. Ayos. Ayaw mo rin pala sa kasalang ito, Lena. Bilisan mo na at sabihin mo. Sige na, para pareho na tayong makalaya. Sa pag-iisip ko pa lang na magiging malaya na ulit ako, halos hindi ko mapigilan ang tuwa ko. Tumayo ako, handa ng tumakbo. Pero sa mismong sandaling susubukan kong tumakas, sinunggaban ni tatay ang kwelyo ko sa likod at itinulak akong paupo sa bangko. Pagkalipas ng 10 minuto, nakatayo sa pintuan ng tanggapan ng rehistro ang dalawang dating mortal na magkaaway, nakatitig sa dalawang pulang sertipiko ng kasal habang tuluyan ng nagkabati. Nagkamayan sila. Nagyakapan sila. Si Lena lang ang nanatiling nakakunot ang noo sa buong oras. Nagbibiro ba sila? Hindi ba't paboritong-paborito ni Lolo Sinclair si Ethan, pero pumayag pa rin siyang ipakasal si Ethan sa akin. Talagang isinugal niya ang lahat. Samantala, nakaupo ako sa lupa habang hawak ang ulo ko sa sobrang paghihirap. Sandali lang. Hindi ba minamaliit ako ni Lena? Sa ugali niya, dapat tumalikod na lang siya at umalis. Paano siya nauwi sa tahimik na pagsang-ayon at basta na lang pumirma sa mga papeles? Tapos na. Wala na ang malaya kong buhay. Pagkatapos ng napakahabang araw, sa wakas ay nakauwi rin ako ng gabing iyon at nang akmang hihiga na ako ng komportable sa kama para bumawi ng tulog. Sandali lang, may isa na naman akong nakaririnding balita. Kailangan ko pala talagang lumipat ng tirahan. Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, wala akong magawa kundi panoorin habang sunod-sunod na ikinakarga ang mga bagahe ko papunta sa teritoryo ni Lena. Paulit-ulit akong nagprotesta kay Lolo. Bawasan niyo naman. Bawasan niyo. Babalik pa naman ako rito. Hindi naman ako mawawala habang buhay. Pero tinapik lang ni Lolo ang balikat ko at buong yabang na ikinaway ang kamay niya. Patid sinelas ko, isinama. Makalipas ang 1 oras, nakatayo na ako sa pribadong tirahan ni Lena, ang Lunaris Manor. Tiningnan ko si Lena at alanganing bumati. Hello, ako si Ethan. Tiningnan ako ni Lena at marahang bumuntong hininga. Pagkatapos ay bahagya siyang tumango bilang senyas na narinig niya ako. Nanatiling malamig ang boses niya habang nagsasalita. Hello, Ethan. May mga patakaran ako. Maliban sa 3 palapag na bawal puntahan, pwede mong piliin ang kahit anong kwartong gusto mo. Pagkarinig ko noon, agad akong tumakbo para pumili ng kwarto. Pero matapos kong libutin ang ilang silid, wala ni isa ang pumasa sa pamantayan ko. Kaya nakatayo ako sa 2 palapag, nakakunot ang noo habang pasigaw na sinabi kay Lena. Hoy, Lena, masyadong luma ang bahay mo. Wala ka man lang matinong gaming room, paano ako titira rito? Narinig ni Lena ang reklamo ko at huminga ng malalim. Nanatiling malamig ang boses niya. Kung kaya mong tumira rito, manatili ka. Kung hindi, umalis ka na ngayon din. Ayoko sa mga lalaking mapili. Hindi na niya hinintay ang magiging reaksyon ko at dumiretso na siya sa itaas ng hindi man lang lumingon. Sa isang iglap, kumulo ang dugo ko. Agad akong tumawag sa bahay para isumbong siya kay Lolo, pero ikinagulat ko na wala ni isang sumagot sa tawag ko. Ayos. Ayos na ayos. Ngayon, naintindihan ko na. Bitag pala ang lahat ng ito. Kaya walang gaming room. Bahala na. Dito na lang ako titira. Hindi ako naniniwalang mapapalayas talaga ako ni Lena. Kuyom ang mga ngipin ko habang marahas kong hinihila ang mga maleta para mailabas ang galit ko. Pagkatapos ay pumili ako ng kwartong may maayos na ilaw at doon na nanirahan. Sa itaas, narinig ni Lena na tumahimik na rin ako. Mahina siyang natawa bago bumalik sa sarili niyang silid. Maaga kinaumagahan, ang kumakalam kong sikmura ang gumising sa akin mula sa mahimbing na tulog. Tumingin ako sa paligid at kakaiba sa pakiramdam ang tahimik at walang laman na kwarto. Matagal akong nakatulala bago ko naalala. Hindi na ito ang bahay ko. Teritoryo na ito ng Reyna ng Yelo, ang Lunaris Manor. Nang maisip ko iyon, muli akong bumagsak sa kama, ayaw tanggapin ang katotohanan. Hindi ako bumangon hanggang sa halos mahilo na ako sa gutom. Saka lang ako bumaba. Sigurado namang may iniwan siyang pagkain para sa akin, hindi ba? Kailangan din namang kumain ni Lena. Hindi naman siguro siya ganoon kasama. Pero pagdating ko sa ibaba, nanigas ang ngiti ko at natulala na lang ako. Walang kahit ano sa kusina. Napakalinis nito, parang wala pang taong tumira rito. Walang kahit katiting na bakas ng buhay. Ayaw kong maniwala, kaya nilibot ko ang buong Lunaris Manor ng kalahating oras, pero wala akong nakita ni isang tao.
Halos mabaliw na ako at napasigaw. May tao ba rito? Tulungan niyo naman ako. Gusto ko nang kumain. Samantala, sa gusali ng grupong pain, inihagis ni Lena sa assistant niya ang isang confidential na file na kararating lang. Tingnan mo kung gaano katumpak ang impormasyong ito. Sinilip ni Chlo ang laman nito at agad na naunawaan ang sitwasyon. Habang papalabas na siya, nasalubong niya si Ginoong Payne na naparoon para makita ang boss. Dumiretso agad sa punto si Ginoong Payne. Lena, kagabi ang unang gabi niyo bilang mag-asawa. Kumusta kayo ni Ethan? Pagkarinig noon, natisod si Chlo na walang kaalam-alam na may asawa na pala ang boss niya at napalakas ang ingay. Napatingala ang lahat ng empleyado sa departamento ng mga sekretarya at napatingin sa kanya. Si Chlo naman, napalingon ng gulat na gulat sa boss niya. Sinulyapan ni Lena ang dati ilaging kalmadong assistant niya. Mabilis na nakabawi si Chlo at lumabas, pilit na kumikilos na parang walang nangyari. Tiningnan ni Lena ang ama niya. Ano ba ang gusto mong malaman? Pagsapit ng alas 8 ng gabi, natapos ni Lena ang trabaho niya sa buong araw. Tumayo siya, handa nang umuwi, pero bigla niyang naalala na may isa na palang taong naghihintay sa bahay. Ayaw niya itong harapin, kaya muli siyang umupo at binalak na lang matulog sa opisina. Sakto namang kumatok at pumasok si Chlo, na kanina pa gustong magtanong pero hindi nangahas. Boss, tumawag ang lolo ninyo. Gusto niyang umuwi na kayo. May mga bagay na kailangan talagang harapin. Hindi siya pwedeng umiwas habang buhay. Pagbalik sa Lunaris Manor, bumangon ako at mausisang lumapit sa bintana para pagmasdan ang liwanag ng papalubog na araw sa labas. Aaminin ko, napakaganda ng panlasa ni Lena. Nakaharap sa silangan ang Lunaris Manor para sa napakagandang pagsikat ng araw, at sa kanluran naman para sa makukulay na tanawin ng paglubog nito. Pero gaano man iyon kaganda, hindi ko naman makakain ang tanawin. Kanina pa kumakalam ang sikmura ko at wala pa ring senyales na uwi na siya. Kailan ba ang hapunan? Habang iyon ang iniisip ko, dumiretso akong humiga sa sahig. Nakatayo si Lena sa pintuan habang pinapanood akong nakahandu sa isa sahig. Nakatiklop ang mga kamay ko, nakapikit ang mga mata at tila mahimbing na natutulog. Nagtaka si Lena, pero kalmado siyang lumapit at tumingin sa akin. Ano nang ginagawa mo? Bigla kong iminulat ang mga mata ko. Iniisip ko lang kung anong posisyon ang pinakamatindi habang namamatay ako sa gutom. Pagpasok namin sa sala, sunod-sunod akong nagreklamo habang nakasunod sa kanya. Ang pangit ng bahay mo. Wala ka man lang kahit isang katulong. Sige na nga. Pero nang sinubukan kong umorder ng pagkain, tumanggi sila dahil nasa labas daw ng syudad ang bahay mo. Lena, ano bang mapapala mo sa pagpapagutom sa akin? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Asawa mo pa rin ako. Gusto mo bang mabiyuda? Ano man ang mangyari, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Huminto si Lena at humarap sa akin, saka tumingin sa gwapo kong mukha. Maraming gulay sa refrigerator. Hindi ka ba pwedeng magluto kapag nagugutom ka? Umiling ako na parang iyon na ang pinakakitang-kitang sagot sa mundo. Hindi. Hindi ka rin ba marunong maghanap ng paraan sa telepono mo kung paano magluto? Lalo lang akong nainis ng pag-usapan iyon. Nakalimutan kong ang kaharap ko ay ang reyna ng yelo. Hinawakan ko ang braso niya at hinila siya papunta sa kusina. Halika na, ipakita mo sa akin kung paano buksan ang kalan mo. Sa dami ng mga high-tech na gamit sa bahay na ito, pakiramdam ko lalo akong nagiging tanga. Sinulyapan lang ako ni Lena, hindi na sumagot at binuksan ang refrigerator. Pagkalipas ng 10 minuto, may isang umuusok na mangkok ng pansit na nakahain sa harap ko. Wow! Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Salamat sa kabutihang loob na dulot ng mangkok na ito ng pansit. Kapag kailangan mo ng tulong ko balang araw, sabihin mo lang. Pangako, pababayaan lang kita. Pinanood ako ni Lena, gutom na nga pero puno pa rin ng kalokohan. Kumain ka na lang ng tahimik. Talagang gutom na ako. Wala pang 5 minuto, ubos na ang mangkok ng pansit. Hinawakan ko pa ang mangkok gamit ang 2 kamay at inubos hanggang sa huling patak ang sabaw. Ibinaba ko ang walang laman na mangkok at pinunasan ang bibig ko gamit ang likod ng kamay. Kitang-kita ang pagkadiri sa mukha ni Lena. Humarap ako sa kanya. Gusto kong kumuha tayo ng kasambahay. Hindi mangyayari. Paano kung mamatay ako sa gutom? Matuto kang magluto. Hindi ko kaya. Kung ganoon, hindi ka mamamatay sa gutom. Kunwari tinatakot ko siya, pero sinulyapan lang niya ang malalaki kong matang mukhang wala namang pananakot at nagtanong. Busog ka na ba? Hindi pa. Tumahimik si Lena ng ilang segundo. Tatayo na sana siya para magluto pa.
Pero nang makita niya ang matigas kong tingin, iba ang lumabas sa bibig niya. Kung hindi ka pa busog, magutom ka pa. Tuluyan nang sumabog ang init ng ulo ko. Lena, anong klaseng babaeng punong ehekutibo ka? Napakakitid ng isip mo. Biglang naalala ni Lena ang panggigipit ng pamilya niya at humarap sa akin. Mag-usap tayo. Tungkol sa kasal na ito. Ano ang tingin mo? Sa isang iglap, nawala ang galit ko. Ano pa ang pag-uusapan tungkol sa kasal? Hindi ba pumirma na tayo sa mga papeles? Mahina siyang bumuntong hininga. Ano man ang isipin ng pamilyang Sinclair, parehong kilalang angkan ang mga pamilya natin. Hindi maiiwasan ang isang ingranding kasal. Hindi. Hindi na kailangan ng kasal. Ginagawa lang naman iyon para makita ng ibang tao. Tayo lang ang mahihirapan. Nagbibiro ba sila? Noon, ang sinabi lang nila ay pumirma sa mga papeles. Wala namang nagsabi na may kasal pa. Kapag nagdaos tayo ng kasal at nalaman ng buong lungsod, paano na lang ako makikipagdiborsyo sa kanya balang araw at mamumuhay ng malaya? Mariin akong umiling. Ayoko. Hindi ako papayag. Tumango si Lena. Mabuti. Sa bagay na ito, pareho tayo ng iniisip. Pero hindi marunong magluto ang lalaking ito at hindi ko siya pwedeng pabayaang magutom sa bahay. Kinabukasan, habang papunta sa kumpanya, hindi na napigilan ni Chlo ang pag-usisa. Nagtanong siya, Boss, may asawa na po ba talaga kayo? Naalala ni Chlo na nang sunduin niya ang boss niya kaninang umaga, nag-atubili si Lena habang nakatayo sa pintuan. Nakatitig siya sa pintuan ng bahay na para bang may tinitingnan siyang tao sa loob. Pagkasakay niya sa kotse, partikular niyang inutusan na magpadala ng tanghalian sa bahay pagsapit ng 12:00. May asawa na ba talaga ang boss? Pero paano nangyari na ako, na pinakapinagkakatiwalaan niyang assistant, ay walang kaalam-alam? Ibinaba ni Lena ang tingin, at ang mapang-akit niyang mga mata ay nakatutok sa telepono. Matapos ang mahabang sandali, mahina siyang sumagot. Teka! Nanlaki ang mga mata ni Chlo sa sobrang gulat. Boss, tagapagmana ng aling pamilya ang napangasawa ninyo? Sa pamilyang Sinclair. Pero hindi ba mortal na magkaaway ang pamilyang Payne at pamilyang Sinclair? Tuluyang natulala si Chlo sa pasabog na balita ng boss niya. Pero boss, alam ba ni Ate Vivian na pinakasalan kayo ng bunso niyang kapatid? Hindi sumagot si Lena. Sa isang laboratorio ng pananaliksik sa ibang bansa, isang batang babaeng nakasuot ng puting laboratory coat ang nakatayo sa labas ng salamin habang pinagmamasdan ang eksperimento sa loob. Sa likuran niya, ilang tauhan ang nag-uulat ng progreso. Kahit natatakpan ng maskara ang kalahati ng mukha niya, hindi nito maitago ang malamig at elegante niyang dating. Biglang tumunog ang telepono niya. Inilabas ni Vivian ang telepono at sinilip ang screen. Tawag ito mula sa karibal niya, mula sa pamilyang mortal nilang kaaway. Sinagot niya. Hello. Narinig niya ang boses ni Lena. Nagpakasal na ako. Naging mapagbiro ang tono ni Vivian. Nako, kaibigan, kapag nagpakasal ka, siguradong makikipagpaligsahan na naman ang lolo ko at pipilitin din akong magpakasal. Matagal nang nagpapatuloy ang kompetisyon ng mga nakatatanda sa dalawang pamilya at ang mga nakababatang henerasyon ang laging nadadamay. Tahimik na napaupo si Lena ng 2 segundo. Pinakasalan ko ang bunso mong kapatid. 2 segundong katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Ano nang sinabi mo? Sa sobrang gulat, agad hinubad ni Vivian ang maskara niya, tumalikod at lumabas ng laboratorio habang kausap pa rin siya sa telepono. Lena, itinuring kitang kapamilya, tapos ang bunso kong kapatid ang pinuntirya mo. Mas bata siya sa iyo. Uwi ako ngayon din. Huwag na huwag kang tatakas. Samantala, sa Lunaris Manor, nakaupo lang ako sa kama at tulala. Hindi pwedeng ganito na lang, hindi ako pwedeng maupo rito habang naghihintay mamatay. Kailangan kong humanap ng paraan para makaalis. Matapos kong kapain ang buong Lunaris Manor buong umaga, sa wakas ay nahanap ko rin ang pangunahing tarangkahan. Pagkalabas ko, may dumaan na kotse. Ibinaba pa ng driver ang bintana at nagtanong. Paumanhin, ito ba ang tirahan ni Lena Payne? Tumango ako, pagkatapos ay naglakad ako ng mahigit 1 oras hanggang sa marating ko ang isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada at dumiretso ako sa loob para maghanap ng makakain. Samantala, sa sala ng Lunaris Manor, punong-puno ng pagkain ang mesa, pero walang sinuman ang nangangahas na galawin ito. Inutusan lang sila ng boss na ihatid ang pagkain, at wala silang lakas ng loob na umakyat para tawagin siyang bumaba at kumain. Kaya iniwan na lang ng mga tagahatid ang buong handaan sa mesa at umalis. Pagkabusog ko, napadighay ako ng kontento, pumara ng taxi at dumiretso pa uwi.
Lolo, lumabas ka rito. Simula ngayon, tapos na ang relasyon nating maglolo at apo. Komportabling umiinom ng tsaa si Lolo Sinclair sa sala. Bigla niyang narinig ang galit na boses bago pa man dumating ang tao. Nagkatinginan sila ng asawa niya, saka agad naghawakan ng kamay at nagtago. Nasaan na ang lahat? Parang naglaho na lang. Lumabas kayo rito. Galit akong pumasok sa sala at nakita kong walang tao. Sandali akong naghintay pero wala pa ring lumabas. Sige, pinilit niyo ako. Iniangat ko gamit ang dalawang kamay ang paboritong selado na florera ni Lolo, handa nang bitawan ito. Sandali, iho. Nandito si Lolo. Dahan-dahan lang. Ibalik mo muna ang florera sa estante. Pag-usapan natin ito. Hindi maalis ang tingin ni Lolo Sinclair sa mahal niyang florera. Iho, bakit ka umuwi? Mahigpit kong isinuksok ang selado na florera sa ilalim ng kilikili ko. Kung hindi ako umuwi, mamamatay ako sa gutom. Samantala, sa gusali ng grupong pain. Dapat kumakain na ang lalaking iyon ngayon, hindi ba? Maingay at napakakulit. Ni Katiting, hindi siya katulad ng kuya niya. Kalma at matatag ang kuya niyang si Julian, parang isang malamig na talim. Tahimik. Malayo ang loob sa iba. Akala ko, kahit paano, magkakahawig ang magkapatid. Pero lubusan pala silang magkaiba. Akala ko, kapag si Ethan ang pinakasalan ko, magiging madali ang pakikitungo sa pamilya. Pero napakaingay niya, gusto ko na lang takpan ng tape ang bibig niya. Nang makitang tila may iniisip ang boss niya. Nagtanong si Chloe. Boss, nag-aalala po ba kayo sa bagong proyekto? Ibinaba ni Lena ang kamay niya at dahan-dahang nagsalita. Ilabas ang pondo. Buksan ang bidding para sa mga kailangang ipabidding. Suriin ang mga kailangang suriin. 6 na buwan. Gusto ko ng resulta. Opo. Nang hapong iyon, maagang natapos si Lena sa trabaho at umuwi. Pagkabukas niya ng pinto, nakita niya ang malamig at hindi nagalaw na mga pagkain sa hapag. Napakunot ang noo niya at sa unang pagkakataon ay tinawag niya ako sa buong pangalan ko. Ethan, nasaan ka? Natutulog ka pa ba? Nang walang sumagot, bahagya siyang kinabahan. Naku, wag naman sanang may nangyari sa kanya dahil sa gutom. Agad siyang tumakbo paakyat at mabilis na binuksan ang pinto ng kwarto ko. Nakita niya ang silid na sobrang gulo, pero wala man lang bakas ko. Katatapos ko lang maligo nang tumunog ang telepono ko. Hindi pamilyar ang numero. Hello? Sino ito? Isang malamig na boses ng babae ang narinig ko. Nasaan ka? Nalilitong tiningnan ko ang telepono ko. Lena ba ito? Pagsapit ng 8:00 ng gabi, dumating si Lena sa bahay ng pamilya ko. Suot ko pa rin ang pajama ko at hindi pa nga tuyo ang buhok ko. Masama ko siyang tiningnan. Bakit bigla kang nandito? Ano nang kailangan mo? Sa Lunaris Manor, pwede akong magpakumbaba. Pero dito, sa sarili kong teritoryo, kailangan kong magmatatag. Hinila ni nanay ang kamay ko mula sa gilid. Ethan, paano mo nagagawang kausapin si Lena ng ganyan? Sinundo ka niya rito. Mumuso ako at mahina kong bumulong. Susunduin ako para saan? Ayoko nang magutom ulit. Namula ang pisngi ni Lena at ibinaba niya ang ulo. Pasensya na. Pagkukulang ko talaga iyon kahapon. Sumingit si Lolo Sinclair para pagaanin ang sitwasyon. Hindi ba normal lang na sa umpisa, hindi pa sanay ang mag-asawa sa isa't isa, tapos unti-unti na lang silang nagkakasundo? Noong bagong kasal kami ng lola mo, hindi rin kami sanay sa isa't isa. Ganyan naman ang pag-aasawa. Unti-unti kayong mag-adjust. Agad ko siyang sinupalpal. Naku, Lolo. Noong panahon ninyo, abala ka sa pag-agaw sa mapapangasawa ni Lolo Penny. Ano pa ang kailangan ninyong pagdaanan? 3 taon muna kayong nag-date bago nagpakasal, tapos mailakas ka pang gawing halimbawa ang sarili mong kasal sa harap niya. Itinulak niyo lang ang paborito niyong apo para magbayad sa mga utang niyo. Sa isang iglap, binalot ng katahimikan ang buong sala. Nag-angat ng tingin si Lena at bahagya akong sinulyapan. Hinila na naman ni nanay ang braso ko, kaya tuluyan na akong tumahimik. Habang nakikipag-usap si Lena kina lolo at nanay sa ibaba, nasa itaas naman ako at pinapagalitan ni tatay. Sa totoo lang, wala akong balak na sumama kay Lena. Pero lumapit si Lolo Sinclair at bumulong sa tainga ko ng halos kalahating oras. Nangako ka, hindi ba? Makikipagdiborsyo ako pagkalipas ng 3 taon. Kapag hindi mo ako pinayagan, sasabihin ko kay Lola ang tungkol sa lihim mong ipon. Kasunduan. Pero apo, kung pupunta ka sa bahay ng pamilyang Pain, hindi pwedeng wala kang gagawin. Kailangan mong tulungan si Lolo na makabawi. Pinagmasdan ko si Lolo ng may pagdududa.
Makabawi sa ano? Kung tutuusin, si Lolo Payne ang dapat magalit. Matatag ang tingin ni Lolo Sinclair. Kapag tinulungan mo si Lolo na makabawi, papayagan kitang makipagdiborsyo pagkalipas ng 2 taon. Kasunduan. Gabi na nang muli akong ihatid ng buong pamilya papasok sa kotse ni Lena. Habang nasa biyahe, may nakita akong convenience store sa gilid ng kalsada at gusto kong huminto para bumili ng merienda at instant noodles. Lena, hindi pa ako naghahapunan. Balak ko sanang magmerienda pag-uwi, pero bigla mo akong hinila palabas. Nagkunwari si Lena na wala siyang narinig at dumiretso lang sa Lunaris Manor nang hindi man lang binabawasan ang apak sa silinyador. Pagkakita ko roon, tinamad na rin akong magalit. Pagdating namin, bumaba ako ng kotse at dumiretso sa loob ng bahay. Pagkabukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang mesa sa sala na punong-puno ng pagkain. Mukhang nagkamali pala ako kay Lena. Hindi pala niya ako sinadyang gutumin noong araw. Pasimple ko siyang sinulyapan at mahina akong bumulong. Pasensya na. Hindi inaasahan ni Lena ang biglaan kong paghingi ng tawad. Mas lumambot ang tono ng boses niya. Halika rito. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang kalan. Ang tunay na Ginoo hindi pumapasok sa kusina. Minamaliit ang mga lalaking nagluluto. Hindi mo ba alam iyon? Pumasok na ang lalaking ito sa teritoryo ko at hindi ko siya mapaalis. Sa ngayon, hindi ko rin kayang makasamaan ng loob si Lolo. Napabuntong hininga si Lena. Habang kasama mo ako, maitaas mo ang noo mo habang buhay. Tuturuan kita. Hindi. Ayoko. Ayoko. Mariin akong umiling. Lena, kung may lakas ka ng loob, sige, hampasin mo ako. Sa oras na iyon, nakaupo na ako sa hapagkainan at walang tigil na nilalantakan ang tanghalian na nasa mesa pa. Lena, huwag mong isipin na wala akong alam, gusto mo talagang pakasalan ang kuya ko. Nagkataon namang ako ang paboritong nakababatang kapatid ni Julian. Mas mabuti pang tratuhin mo ako ng maayos. Kapag pinabayaan mo akong halos mamatay sa gutom, hahanapin ko si Julian at sasabihin kong ginutom mo ako. Kalabog. Parang may nahulog sa sahig. Agad akong natahimik. Ang buong dahilan kung bakit ko itinayo ang Lunaris Manor ay para magkaroon ng tahimik at payapang kanlungan, isang lugar na may nakaka-relax na kapaligiran. Ngayon, maingay at magulo na ito. Sana kapag dumating na si Julian, bilisan niyang hilahin palayo ang nakababatang kapatid niya. Nang makitang sa wakas ay tumahimik na ako, bumalik si Lena sa pagluluto. Habang pinagmamasdan ko ang elegante at napakaganda niyang anyo, napagtanto kong ang makapangyarihang boss pain ay nagluluto pala para sa akin. Dapat siguro may sabihin akong maganda para purihin siya. At nagsimula na namang dumaldal ang bibig ko. Sabi nga ng matatanda, ang babaeng marunong magluto, kalahati ng karibal niya ay nawawala. Lena, huwag kang mag-alala. Kapag gusto mo nang maging hipag ko, dahil lang sa kabutihan mong pinakain mo ako ngayong gabi, siguradong magsasalita ako ng maganda tungkol sa iyo. Biglang natigilan ang mga kamay ni Lena sa ginagawa. Natahimik na naman ako. Lumingon si Lena at itinaas ang tingin niya sa akin. Sino ang nagsabi sa iyong gusto kong pakasalan ang kuya mo? Agad kong tinakpan ng kamay ang bibig ko. Lena, huwag kang mag-alala. Ipinapangako kong wala akong sasabihin kahit kanino sa labas. Walang magawa si Lena kundi humarap ulit at ipagpatuloy ang pagluluto. Nang maluto na ang pagkain at maihain sa mesa, pinanood niya akong isubo ito ng sunod-sunod nang hindi man lang iniinda ang init. Doon lang niya napagtantong talagang gutom na gutom ako. Ang sarap. Lena, isa ka talagang henyo sa kusina. Henyo. Napakahusay nito. Habang pinapanood niya akong kumain ng walang kaunting kagandahang asal, bahagyang umangat ang mapulang labi ni Lena sa isang ngiting hindi niya mapigilan. Tapusin mo na at matulog ka ng maaga. Bukas, sasama ka sa akin sa bahay ng pamilyang Pain. Kinagat ko ang isang hibla ng pansit, tumingin kay Lena, at nagsimulang umikot ang maliliit kong plano sa isip. Kinabukasan, sumama ako kay Lena sa tahanan ng pamilyang Pain sa kanlurang bahagi ng baybayin. Ngayon lang ako nakapunta sa bahay ng pamilyang Pain. Lahat ng kwentong multong ikinukwento noon ni Lolo, sa bahay ng pamilyang Pain ang tagpuan. Dahil mortal na magkaaway ang dalawang pamilya, wala ni isa ang nagpapalampas ng pagkakataong siraan ang kabila. Sa tuwing hindi pa tapos ang kwento, papaluin na agad ni Lola si Lolo. Subukan mo pang takutin si Ethan. Bilisan mo at patulugin mo na ang mga apo. At doon na humihinto si Lolo. Talagang nag-iwan iyon ng malalim at madilim na anino sa puso ko. Sa sandaling tumuntong ako sa bahay ng pamilyang Pain, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Mahina akong bumulong sa sarili ko. Lolo, hindi ako nagsisinungaling.
Malamig nga talaga rito. Nang makitang muli na naman akong nalunod sa sarili kong iniisip. Marahang umiti si Lena, saka muli niyang isinuot ang malamig niyang maskara. Ano nang ginagawa mo? Bilisan mo at sumunod ka. Napabuntong hininga ako ng saka mabilis na sumunod. Pagpasok namin sa sala ng pamilyang Payne, si Lolo Payne ang pinakamasaya sa lahat. Ethan, nandito ka na. Halika, halika. Mainit niya akong kinawayan para maupo. Sa wakas, nakapasok na ako sa pugad ng kalaban. Nakilala ko na noon si Lolo Payne, noong lagi pa silang nagtatalo ni Lolo. Parang mga batang nag-aaway ang dalawang matanda. Sa tabi ko ay nakaupo ang isang napakagandang babae. Siguro siya ang nanay ni Lena. Magiliw akong tinanong ni Lolo Payne. Ethan, kumusta naman kayo ni Lena nitong nakaraang 2 araw? Saka lang ako natauhan. Ayos naman, siguro. Maliban sa halos 3 beses akong magutom sa isang araw at hindi ko alam kung saan manggagaling ang susunod kong pagkain. Biglang napatingin sa akin si Lena. Lumingon ako at sinuklian siya ng mapagmataas ng ngiti habang nakataas ang isang kilay. Nang makitang nakatingin ang buong pamilya kay Lena, nagsalita siya. Naging abala lang sa trabaho. Hindi ko siya naasikaso. Nagsalita si Lola Payne. Kung ganoon, Lena, ikaw at si Ethan ay dito na lang tumira. Tumingin ako kay Lena at napangiti. Ayaw mo akong payagang kumuha ng kasambahay. Ngayon, makakabawi na ako sa iyo. Mapipilitan kang bumalik sa bahay ng pamilya mo. Sinulyapan ako ni Lena na parang batang makulit. Maghanda ng kwarto para sa amin. Dito kami matutulog ngayong gabi. Bigla akong natigilan. Sandali. Ang gusto ko lang namang mangyari ay mahirapan si Lena sa pananatili rito. Hindi ko naisip na pati ako ay mapapahamak. Ayos. Nahulog ako sa sarili kong bitag. Gabi na. Nakaupo si Lena sa sopa sa loob ng silid niya. Bakit ba ako pumayag na magpalipas ng gabi rito ngayong hapon? Pinagsisisihan ko talaga. Nakaupo ako sa paanan ng kama habang nakatitig kay Lena sa tapat ko. Ano ang tinitingnan mo sa telepono mo ng ganitong oras? Balak mo bang maupo lang dyan buong gabi? Bahagyang nag-angat ng tingin si Lena at sinulyapan ako. Mabilis akong umiwas ng tingin at tumangging salubungin ang mga mata niya. Kahit paano, kung dito matutulog, hindi ka magugutom. Dahil nakakaramdam ako ng kaunting hiya, wala akong masabi. Binalot ng katahimikan ang buong silid sa loob ng ilang minuto. Bigla na lang may pumasok na panibagong ideya sa isip ko. Hoy, Lena. Tumakas tayo. Marunong akong umakyat ng pader. Kung hindi mo alam kung paano, tuturuan kita. Tumakas tayo ngayong gabi tapos bumalik na lang bukas ng umaga. Ano sa tingin mo? Henyo talaga ang utak ko. Kapag nakatakas na tayo, kanya-kanya na tayo ng lakad, tapos magkikita na lang ulit tayo sa tarangkahan bukas ng umaga sa tamang oras. Sinulyapan ako ni Lena. Bunso siya ng kaibigan ko. Dapat maging mahinahon ako sa kanya. Ikaw na lang ang umalis. Dito lang ako maghihintay. Napatingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. Hindi ka sasama? Hindi ko alam ang daan. Napakalaki ng bahay ng pamilyang Pain. Kung wala akong kasama, siguradong maliligaw ako agad. Kung hindi lang dahil doon, hindi ko sana isinama si Lena sa plano ko. Hindi naman ako ganoon kabait para isama sa pagtakas ang bago kong asawa. May silbi lang talaga siya sa akin. Parang nabasa ni Lena ang nasa isip ko. Huminga siya ng malalim at pilit na pinanatili ang pasensya. Nakababatang kapatid siya ng kaibigan ko. Bunso siya ng kaibigan ko. Ito ang batang kapatid ng kaibigan ko. Biglang may sunod-sunod na katok sa pinto. Binibining Lena, gusto kayong makausap ng amo. Sinulyapan ni Lena ang mausisa kong mukha at nagtanong. Gusto mong sumama? Agad akong tumayo. Pwede ba? Sa sumunod na sandali, malamig nang umisi si Lena. Hindi. Pagkakita niyang biglang nalungkot ang mukha ko, lumabas siya ng silid na magaan ang pakiramdam. Nang makita ng mayordomo ang ngiti sa mukha ni Binibining Lena, napaisip siya. Mukhang maayos ang takbo ng pagsasama ni Binibining Lena at ng batang amo. Pagpasok sa silid-aralan ni Lolo Payne, bumalik sa dati ang malamig na ekspresyon ni Lena. Ano ang kailangan ninyo? Sinasadya mong gutumin si Ethan? Inisip ni Lolo Payne na hindi masaya ang apo niya sa kasal at ginagawa niya iyon para pahirapan si Ethan. Tama. Dahil pinilit ninyo akong pakasalan siya, dapat handa rin kayong makita siyang pahirapan ko. Hindi ako kukuha ng sinuman sa Lunaris Manor para pagsilbihan siya. Kung magutom siya, hayaan siyang magutom. Kapag hindi na ninyo matiis, kayo na mismo ang magpapauwi sa kanya.
Malakas na hinampas ni Lolo Payne ang mesa. Lena, asawa mo si Ethan. Tiningnan ni Lena ang lolo niya nang walang kahit katiting na takot sa galit nito. Kayo ang pumilit sa akin na pakasalan siya. Tumalikod na siya para umalis. Sandali. Muling pinigilan ni Lolo Payne ang apo niya. 10 minutong pag-uusap at nakuha ni Lena ang eksaktong gusto niya. Nakuha pa niya ang pangako ng lolo niya. 2 taon. Kung pagkatapos ng 2 taon ay wala pa rin kayong nararamdaman para sa isa't isa, pwede kayong magdiborsyo. Pero sa loob ng 2 taong iyon, kailangan mong umuwi rito. Hindi ka pwedeng matulog sa ibang lugar at hindi ka pwedeng gumawa ng anumang makapapahiya sa 2 pamilya. Lumingon si Lena sa lolo niya, may bahid ng paghamak ang ngiti sa labi niya. Iyong natitirang kalahati ng file, ibigay niyo sa akin agad. Pagdating ni Lena sa pintuan ng silid niya, itinulak niya ito pabukas. Walang tao sa loob. Nasaan si Ethan? Hindi naman siguro talaga siya umakyat sa pader at tumakas. Pagkalipas ng kalahating oras, bumalik akong bagsak ang balikat. Parang inaasahan na iyon ni Lena. Nakahiga siya sa sopa, kaswal na binabasa ang mga dokumentong hawak niya. Palpak ang pagtakas ko. Bumagsak ako sa paanan ng kama at tumingin kay Lena ng puno ng inis. Anong klaseng kayamanan ba ang nakatago sa bahay ninyo? Bakit may nagpapatrolya ng 24 na oras? At sige na nga, magpatrolya kayo kung gusto ninyo, pero bakit may dekuryenteng bakod pa sa ibabaw ng pader? Para ba yun sa mga magnanakaw o para sa akin? Isinara ni Lena ang file at kalmadong sumagot. Pareho. Tumayo siya at tiningnan ang alikabok na nakadikit sa buong katawan ko. Talagang sinubukan ng lalaking ito na tumakas. Magpahinga ka na. Pupunta ako sa silid-aralan. Sa silid-aralan, pinag-aralan ni Lena ang ulat ng investigasyon sa file. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay niya. Saan nagpunta si Julian? Patay na ba siya o buhay pa? Kinabukasan, pagmulat ko ng mga mata, nakita kong walang bakas na may natulog sa kabilang bahagi ng kama. Doon lang ako tuluyang nakahinga ng maluwag. Sa totoo lang, may katuturan naman. May gusto ng iba si Lena, kaya imposibleng bumalik pa siya sa kalagitnaan ng gabi para sa akin. Paglabas ko ng silid, nakita kong nagdidilig ng mga bulaklak si Lola Payne sa umagang-umaga. Lumapit ako. Lola, ako na ang magdidilig ng mga bulaklak. Nang makita akong gising na, lalo pang lumawak ang ngiti ni Lola Payne. Iniabot niya sa akin ang pandilig. Parang nagtatapon lang ako ng isang timba ng tubig, ibinuhos ko agad ang buong laman nito. Ethan, tigil. Iyan ang halamang dinala ng lolo mo. Ano po, Lola? Ano nang sinabi ninyo? Naibuhos ko na ang lahat ng tubig. Paboritong euphorbia ni Lolo Payne iyon. Inalagaan niya iyon ng buong ingat, takot na baka mapahamak kahit kaunti. Walang magawang napatawa si Lola Payne. Ethan, iyan ang paboritong euphorbia ng lolo mo. Ang halamang ito ay hindi mahilig sa maraming tubig. Kaunting-kaunti lang ang kailangan nito, pero ang kalahating pandilig ay sobrang dami. Nang malaman kong nasira ko ang halaman ni Lolo Payne, binalot ako ng matinding konsensya. Agad akong tumakbo kay Lolo Payne para humingi ng tawad. Pagkarinig niya noon, masaya pa niyang sinabi. Nasira. Paano nangyari? Wala man lang bahid ng lungkot o panghihinayang sa mukha ni Lolo Payne. Sa halip, parang may bakas pa ng pananabik. Tumango ako at sinisi ang sarili. Pasensya na po, Lolo. Hindi ko po sinasadya. Nang makita nilang labis akong nagsisisi, buong pamilya ang umaliw sa akin. Ayos lang. Pandisplay lang naman ang halamang iyon. Kung nasira na, mga bulaklak na lang ni Lola ang pagmasdan natin. Tama. Ethan, ikaw na lang ang magdilig ng mga bulaklak ni Lola. Sa sobrang bait ng buong pamilya sa akin, lalo lang akong nakonsensya. Paglabas ni Lena ng silid niya at pagbaba sa hagdan, narinig niyang nalunod ko sa tubig ang paboritong euphorbia ng lolo niya. Nalunod? Bahagyang humiti si Lena habang ipinagpatuloy ang pagbaba. Bago pa siya makarating sa sala, may narinig siyang malakas na kalabog. Lolo, iyong sinabi kong 3 beses akong nagugutom sa isang araw at hindi ko alam kung saan manggagaling ang susunod kong pagkain, imbento ko lang iyon. Hindi ako sinadyang gutumin ni Lena. Ethan, huwag mo siyang pagtakpan. Kung may nagawa siyang mali, kailangan siyang mapagsabihan. Umabot sa tainga ni Lena ang boses ni Lolo Payne. Bigla siyang napatigil. Ipinagtatanggol ako ng lalaking ito. Ano ba ang binabalak niya? Lolo, tutupo. Hindi alam ni Lena na hindi ako marunong magluto. Isa pa, bagong kasal lang din naman siya. Hindi niya alam na may isa pa palang taong naghihintay ng pagkain sa bahay.
Noong gabing iyon, umuwi siya at ipinagluto niya ako ng pansit. Napakasarap noon. Kinabukasan, nagpadala pa siya ng napakaraming tanghalian sa bahay. At nang gabing iyon, siya mismo ang nagluto ng masarap na pagkain para sa akin. Kung gusto niya talaga akong gutumin, wala na sana akong lakas para makipag-usap sa inyo ngayon. Lolo, hindi ko naman sineryoso ang sinabi ko kahapon. Nagbibiro lang ako. Habang palihim na nakikinig sa likod ng sulok, bahagyang napangiti si Lena. Kahit paano, marunong naman pala siyang kumilala ng tama at mali. Naalala ni Lolo Pen kung paano niya kagabi na pagkamalang mali ang apo niya. Hindi man lang nagpaliwanag ang apo niya at inako na lang ang lahat. Napakatigas talaga ng ulong batang iyon. Nang makitang malalim ang iniisip ni Lolo Pen, sandali akong tumigil at nagsalita. Lolo, pwede po ba tayong lumabas ngayon? Sakto namang lumabas si Lena mula sa kanto at diretsong nagsabi. Aalis tayo pagkatapos ng almusal. Dumilim ang mukha ni Lolo Pen. Saan kayo pupunta? Tumingin si Lena sa akin. Sa bahay nila. Pag-alis namin sa bahay ng pamilyang Pen, dumiretso kami sa bahay namin nang walang kahit isang liko. Lola, lolo, nanay, tatay, umuwi na ako. Nang marinig ni Lolo Sinclair na nalunod ko sa tubig ang paboritong euphorbia ni Lolo Pen, malakas siyang napasigaw sa tuwa. Iyan ang apo ko. Iyan ang apo ko. Alam kong magpapasabog ka ng gulo sa bahay ng pamilyang Pain. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang misyong iyon at hindi mo ako binigo. Napangiwi ako. Pero hindi ko naman po sinasadya. Haha, ayos lang. Naiintindihan ka ni Lolo. Pinanood lang ni Lena ang maglolong hayagang nagpaplano laban sa lolo niya sa mismong harap niya. Pero hindi man lang siya nagalit. Tiningnan pa niya akong punong-puno ng konsensya at nagbigay ng mungkahi. Bilhan mo na lang siya ng bago. Biglang may pumasok na ideya sa isip ko. Tama. Bibilhan ko na lang si Lolo Pen ng bago. Pagbalik sa bahay ng pamilyang Pen, nakatitig si Lolo Pen sa euphorbia niya. Matagal ko nang hinihintay na tuluyan na itong mamatay. Hindi naman talaga ako mahilig mag-alaga ng halaman. Pero mahilig ang asawa ko sa mga bulaklak at halaman at lagi niya akong kinukulit na wala raw akong libangan. Kaya gumastos ako ng malaki para magpaangkat ng euphorbia mula sa ibang bansa at ipinagyabang ko pa sa asawa ko na mahilig na rin ako sa mga halaman. Pero ang totoo, matagal ko nang ayaw itong alagaan. Ngayon, sa wakas, dumating na si Ethan para iligtas ako. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Napakagandang bagay niyan. Nang gabing iyon, tiningnan ni Lolo Penny ang bagong euphorbia na nasa mesa, ang regalong panghingi ng tawad mula sa asawa ng apo niya. Tahimik lang na nakatitig si Lolo Penny. Taos puso po akong humihingi ng paumanhin. Ang naisip lang ni Lola Penny, napakabait talaga ng batang ito. Ang naisip naman ni Ginoong Penny, napakaalalahanin talaga ng batang ito. Si Lena lang ang nakatayo sa gilid na may bahagyang ngiti. Marahang pinaalalahanan ni Lola Penny ang asawa niya. Bilisan mo at purihin mo ang mga bata. Arthur, tanggapin mo na. Tingnan mo, espesyal na binili ni na Ethan at Lena iyan para sa iyo. Hindi man lang natuwa si Lolo Penny. Nakatitig ang matalim niyang mga mata sa apo niya. Sinadya niya ito. Teka. Sa buong pamilyang ito, ang panganay kong apo lang ang nakakaalam na hindi ako mahilig sa mga halaman. Noong una akong bumili ng euphorbia, si Elena pa nga ang nagbigay ng ideya. Ngayon, kunwari ay tumutulong pa siya, sinabihan si Ethan na bumili ng bago para makabawi sa akin. Siguradong siya rin ang may pakana nito. Bahagyang nakangiti pa rin si Lena. Direkta niyang sinalubong ang tingin ng lolo niya nang walang pag-aatubili. Hindi itinanggi ng tinging iyon ang kahit ano. Sa huli, tinanggap din ni Lolo Penny ang bagong halaman mula sa akin at kinailangan niyang alagaan ito mula sa simula. Pero makalipas lang ang ilang araw, ang orihinal na euphorbia na nalunod ko sa tubig ay buhay na buhay pa rin. Wala man lang naging problema. Sa katunayan, lalo pa nga itong lumago. Si Lolo Penny lang ang napunta sa sitwasyong mula sa isang halamang inaalagaan ay naging dalawa. Isang araw, tumunog ang telepono ni Lena. Sinilip niya ang pangalan ng tumatawag at agad itong sinagot. Hello? Isang balisang boses ng lalaki ang narinig. Lena, bumagsak ang mama mo. Nasa klinika siya. Ano nang nangyari sa mama ko? Nanginginig na tumayo si Lena. Dinampot niya ang susi ng kotse at nagmamadaling lumabas. Sa Universidad ng Havencrest, naghihintay si Ivan Warren sa tarangkahan. Hindi nagtagal, huminto ang pribadong sasakyan ni Lena sa harap ng universidad. Sakay na. Binuksan ni Ivan ang pinto sa tabi ng pasahero. Pagkasakay niya, agad niyang ibinaba ang bintana.
Napapatingin na sa kanila ang mga tao sa labas. Inayos ni Ivan ang ekspresyon niya, sinadyang magmukhang mas mahinahon habang bakas ang matinding pagsisisi sa mukha niya. Dahil panahon ng pagtatapos, matagal na naging abala si Ginang Payne, kaya naantala ang eksperimento namin. Dumating na ngayon ang kagamitan, kaya pumunta kami ni Ginang Payne sa laboratorio para ihanda ang susunod na hakbang. Dapat ako ang gagawa noon. Pero inutusan ako ni Ginang Payne na kunin ang mga materyales. Hindi ko akalaing babagsak siya sa loob ng laboratorio. Si Diana, ang nanay ni Lena, ay dekana ng isang sanggay ng Universidad ng Havencrest. Si Ivan ay estudyanteng tinuruan niya. Pagkatapos niyang makapagtapos, nanatili siya sa universidad upang ipagpatuloy ang pananaliksik kasama ang nanay ni Lena. Sa klinika, mag-isa si Ginang Payne sa tabi ng higaan niya, pero maayos na ang lagay niya. Lena, bakit ka nandito? Nakamaskara si Ginang Payne at gumagamit ng oxygen. Sumulyap siya kay Ivan na nasa likuran ni Lena. Ivan, ikaw ang tumawag kay Lena? Ginang Payne, pasensya na po. Nang mangyari iyon, sobra akong nataranta kaya ako na ang tumawag kay Lena. Lumapit si Lena at umupo sa bangkito sa tabi ng higaan ng nanay niya. Paano kayo bumagsak? Wala lang iyon. Kulang ang mga kagamitang pangkaligtasan sa laboratorio nitong mga nakaraang araw. Nagkaroon lang ng maliit na pagkakamali sa operasyon. May nalanghap akong kaunting reagent. Banayad lang ang pagkalason. Pumunta si Lena sa doktor para magtanong tungkol sa kalagayan ng nanay niya. Lena, bakit hindi natin dalhin si tita sa mas malaking ospital para masuri ulit? Hindi maliit na bagay ang pagbagsak. Nang hapong iyon, medyo bumuti na ang pakiramdam ni Ginang Payne, kaya dinala ni Lena ang nanay niya sa ospital. Nagkusang umupo si Ivan sa likurang upuan para samahan sila, at gabi na sila nakaalis ng ospital. Inihatid ni Lena si Ivan pauwi sa bahay ng pamilyang Warren. Paulit-ulit na inaanyayahan ni Ginoong Warren si Lena na pumasok muna at maupo sandali, at si Ivan ay tumingin din kay Lena na puno ng pag-asa. Hindi na, salamat. Maraming salamat sa iyo ngayong araw, Ivan. Kapag may oras ako sa ibang araw, ililibre ko ng tsaa si Ginoong Warren. Aalis na ako. Gusto pa sanang mag-anyaya ulit ni Ivan, pero sa sandaling iyon ay bumaba ang bintana ng kotse. Nagsalita si Ginang Payne. Gabi na masyado. Hindi tamang mang-abala pa ngayon. Sa ibang araw na lang. Mabilis na hinila ni Ivan ang ama niya. Tay, hindi maganda ang pakiramdam ni Ginang Payne ngayon. Kakagaling lang namin ni Lena sa ospital. Sa ibang araw na lang tayo magplano. Inihatid ni Lena ang nanay niya at dumiretso silang bumalik sa bahay ng pamilyang Payne. Nakasandal si Ginang Payne sa likurang upuan, bahagya pa ring sumasakit ang ulo niya. Matagal kang nawala. Paano na ang pagkain ni Ethan? May mga kamay at paa naman siya. Kung magutom siya, gagawa siya ng paraan. May halong pagkainis ang boses ni Lena. Tiningnan ni Ginang Payne ang anak niya. Ikaw, ngayong may asawa ka na, tandaan mong magpanatili ng distansya kay Ivan. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Lena bago siya sumagot. CJ, tatandaan ko. 10:00 na ng gabi nang bumalik si Lena sa Lunaris Manor. Nakatayo ako sa tabi ng refrigerator habang umiinom ng inumin. Bakit ang tagal mong umuwi ngayon? Hindi ako pinansin ni Lena. Nagpalit siya ng sapatos at dumiretso sa itaas. Mabilis akong sumunod sa kanya. Paglapit ko sa tabi niya, may pinuntahan kang lalaki ngayon. Huminto si Lena at tumingin sa akin. Lumapit ako at sininghot ang amoy sa paligid niya. Habang pinapanood ang kakaiba kong kilos, si Lena, na ubod ng arte sa kalinisan, ay hindi man lang umiwas. Maingat ko siyang sininghot ng ilang beses. Sigurado akong may pinuntahan kang lalaki. May amoy ng pinapanlalaki sa iyo. Ganyan din ang amoy ng kuya ko, pero wala si Julian ngayon. Lena, huwag mong sabihing may iba kang lalaki. Paano kung mayroon nga? Nawalan ako ng masabi. Tumalikod si Lena at nagpatuloy sa pag-akyat. Sumunod pa rin ako. Pero pagdating namin sa ikalawang palapag, umakyat siya patungo sa ikatlo. Nang makitang nakasunod pa rin ako, huminto si Lena at tumingin sa akin. Tulala lang akong nakatingin. Sinulyapan ni Lena ang maluwang na nakabukas kong pinto ng kwarto. Napalingon din ako. Ay oo nga. Nakalimutan kong nandito pala ang kwarto ko. Walang magawang napabuntong hininga si Lena at ipinagpatuloy ang pag-akyat papunta sa sarili niyang silid. Humiga ako sa kama at tinawagan si Lolo. Lolo, kumusta na ang bagay na inaasikaso mo para sa akin? Lilinawin ko na. Kapag hindi mo ako naibalik sa bansa para makapagkolehiyo,
pupuntahan ko mismo si Lena ngayon at ikukwento kay Lolo Payne ang lahat ng nakakahiya mong ginawa para asarin kanya habang buhay. Nako, apo, huwag kang mainip. Inaayos pa ang mga papeles mula sa ibang bansa. Pabirong sagot ko. Basta, may 2 buwan ka. Mas mabuti nang ayusin mo iyan. Kung hindi, sasabihin ko kay Lola kung saan mo itinatago ang lihim mong ipon. Narinig ni Lola ang usapan at agad niyang hinila ang tainga ni Lolo. Sandali, sandali. Harold, may lihim kang ipon. Bigla akong nakonsensya. Nako, ako na naman ang napahamak sa sarili kong ginawa. Margaret, hayaan mong magpaliwanag ako. Ginawa ko lang iyon para lokohin ang bata. Sumusumpa ako, wala talaga akong itinatagong pera sa iyo. Dahil sa konsensya, agad kong ibinaba ang tawag. Pagkatapos, tumawag ulit si Lolo, pero hindi ko na pinangahasang sagutin. Kinabukasan, bumisita si Ivan sa bahay ng pamilyang Payne. Nasaan si Lena? Alam ni Ginang Payne na hindi iyon ang tunay niyang pakay. Anak si Ivan ng kasosyo nila sa negosyo. Noong una siyang humiling na maging graduate student niya, mahirap siyang tanggihan kaya pumayag siya. Noon, pwede ko pa sanang baliwalain. Pero ngayong may asawa na si Lena, kung magpapatuloy ito at mauwi sa hindi pagkakaunawaan, hindi iyon magiging maganda. Kaya tinawagan ni Ginang Payne ang anak niya. Lena, umuwi kayo para sa tanghalian. Isama mo si Ethan. May bisita tayo. Pagsapit ng tanghali, pagbaba ko sa kotse ni Lena, ang unang bumungad sa akin ay ang euphorbia na binili ko. Naroon iyon, napakagandang alaga. Tuwang-tuwa akong hinila si Lena para ipakita iyon. Nang marinig ang paghinto ng makina ng kotse, napuno ng pananabik ang mga mata ni Ivan habang nasa loob ng bahay. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng isang lalaki. Lena, tingnan mo. Ang ganda ng pag-aalaga ni Lolo rito. Bilhan pa natin siya ng isa. Nanlaki sa takot ang mga mata ni Lolo Payne. Huwag na huwag. Sa labas ng bakuran, hinawakan ni Lena ang braso ko. Sapat na ang isang paso. Kapag nadagdagan pa, hindi nakakayaning alagaan ni Lolo ang lahat. Napabuntong hininga si Lolo Payne sa ginhawa. May pagmamahal pa rin pala sa akin ang apo ko. Nagtaka akong nagsalita. Pero mukhang mahusay namang inaalagaan ni Lolo. Sa loob ng bahay, tahimik na nagdarasal si Lolo Payne. Pakiusap. Huwag na. Huwag na kayong bumili pa. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko ang isang estrangherong nakatayo roon na parang natigilan. Sino ang lalaking ito? Sumulyap ako kay Lena sa tabi ko, naghihintay na ipakilala niya siya. Mabilis na tumayo si Ivan at nalilitong tumingin sa akin na nasa tabi ni Lena. Lena, nakauwi ka na. At sino siya? Sa eksenang iyon, parang si Ivan pa ang tunay na may-ari ng bahay o isang matagal ng panauhin. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam. Pero siguradong may pakialam sina Lola Payne at Ginang Payne. Marahang tumayo si Lola Payne. Ethan, nakabalik ka na. Halika, umupo ka rito sa tabi ni Lola. Kayo ba ni Lena ay balak pang bilhan ng isa pang halaman ang lolo mo? Kayong bagong kasal, ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin ay ang sarili ninyong pagsasama. Huwag na kayong patuloy na bumibili ng mga bagay para sa amin. Bagong kasal. Kakakasal lang. Parang 2 kidlat na sabay tumama sa ulo ni Ivan ang 2 katagang iyon. Nanlamig ang buo niyang katawan. Kahit gaano pa katatag ang pagpipigil niya, hindi niya naitago ang pagbagsak ng ekspresyon niya. May asawa na si Lena. Nakatitig siya sa akin na nakangiting parang walang problema. At ang lalaking pinakasalan niya ay ang taong nasa harapan niya ngayon? Bakit? Kailan? Sino siya? Wala akong kamalay-malay na tinitingnan na pala ako bilang karibal. Umupo ako sa tabi ni Lola Payne at masiglang tumango. Tama. Nakita kong napakaganda ng pag-aalaga ni Lolo sa halaman. Sayang, ayaw akong payagan ni Lena na bumili pa ng isa. Hindi talaga siya mabuting apo. Si Lola Payne, na laging elegante at bihirang ngumiti nang nakalitaw ang mga ngipin, ay napatawa ng masaya nang marinig ang sinabi ko. Arthur, narinig mo ba ang sinabi ng apo natin sa manugang? Hindi raw mabuting apo si Lena. Sumingit si Ginang Payne at pabirong sinaway ang anak niya. Pati nga ang asawa mo, pinagsasabihan ka. Kailangan mong magbago, naiintindihan mo. Bahagyang umiti si Lena at umupo sa nag-iisang silyon sa sala. Mumingiti si Ginang Payne habang humarap sa akin. Nga pala, Ethan, ipakikilala kita. Ito ang batang amo ng pamilyang Warren, ang estudyante ko, si Ivan Warren. Napakahusay na estudyante ng kuya mong ito. Pagkatapos, ipinakilala naman ako ni Ginang Payne kay Ivan. Ivan, ito si Ethan, ang asawa ni Lena.
Lumapit ako para batiin siya. Hello. Parang tuluyang nanigas ang buong katawan ni Ivan. Hindi man lang niya tinanggap ang magiliw kong pakikipagkamay. Maya-maya pa, saka lang natauhan si Ivan at nagsalita. Ginang Pene, may naalala po akong apurahang bagay. Mauna na po ako. Sandali, Ivan. Hindi ka na ba sasabay sa tanghalian? Puno ng pag-asang sumulyap si Ivan kay Lena. Punong-puno ng paghanga ang mga mata niya, pero hindi pa rin itinaas ni Lena ang tingin para tingnan siya. Nilampasan niya si Lena at mabilis na lumabas ng pinto. Napanguso ako. Kung nagtimpi pa sana siya ng kaunti, baka may naawa pa sa kanya. Umalis ng napakadramatiko na akala mo walang makakapansin. Iyon na ba iyon? Tiningnan pa ako ng masama? Wala rin naman akong kasalanan dito, Buong pamilya ang nakatingin sa akin, habang nakatitig ako kay Lena, na para bang isang asawang punong-puno ng pagmamahal ang nakatingin sa asawa niya, tahimik na inaakusahan si Lena na isang mapanakit ng puso. Wala nang sinabi si Ginang Payne at tinawag na ang lahat para kumain. Habang kumakain, doon ko lang nalaman na bumagsak pala ang biyenan ko kahapon. Ma, bumagsak po kayo kahapon. Ethan, ayos lang si Mama. Huwag kang mag-alala. Hindi. Kailangan pa rin ninyong magpa-blood test at magpa-CT scan. Ma, sandali lang. Tatawagan ko ang mama ko para siya ang mag-ayos. Ethan, ayos lang si Mama. Nagpatingin na ako kahapon. Hindi pa rin ako mapalagay kaya tinawagan ko ang sarili kong nanay. Nang hapong iyon, dinala ko agad ang biyenan ko sa opisina ng nanay ko. Umuwi si Ivan na bagsak ang loob. Hindi ko maintindihan. Bakit bigla na lang nagpakasal si Lena? May asawa na si Lena. Hindi ba mortal na magkaaway ang pamilyang Payne at pamilyang Sinclair? Noon, may mga nagsasabing magsasanib puwersa ang dalawang pamilya, pero walang naniwala. Pagkatapos ng ilang dekadang alitan, paano nila nagawang isang tabi ang nakaraan at maging magkamag-anak? Habang pauwi kami ni Lena sa Lunaris Manor, bigla akong nagsalita. Iyong amoy ng pin sa iyo kahapon, kay Ivan pala iyon. Naamoy ko. Kaya pala hindi maalis ang tingin niya sa iyo kanina. Sumulyap si Lena sa akin. Kahapon bumagsak si Mama sa laboratorio. Siya ang tumawag sa akin para sabihin iyon. Pakinggan mo nga ang sarili mo. Halos nakadikit na ang mga mata niya sa iyo, ipinagtatanggol mo pa rin siya. Kitang-kita namang baliw na baliw siya sa iyo. Paano hindi magkakaroon ng maling akala ang mga tao? Tumahimik ka. Sa sobrang inis, sumandal ako pabalik sa upuan ng kotse, punong-puno ng sama ng loob ang dibdib ko. Habang iniisip ko iyon, lalo lang akong nababagabag. Hindi. Kailangan kong magpasiyasat sa isang taong mapagkakatiwalaan ko. Kapag saka lang, saka ako maniniwala sa sinabi niya. Kinabukasan, kinuha ko ang telepono ko at hinanap ang matalik kong kaibigan. Tinawagan ko siya. Ang batang amo ng pamilyang Bennett, na kalahating tulog pa sa kama, ay sumagot nang hindi man lang tinitingnan kung sino ang tumatawag. Hello? Nagbebenta ka ba ng bahay o kotse? Hindi ako bibili ng insurance, pero kung manloloko ka sa telepono, baka makipagkwentuhan pa ako sa iyo. Kevin, ako ito. Lutang pa si Kevin sa antok. Isang sandali tulog na tulog siya na walang makagising, sa susunod na sandali ay itinapon niya ang kumot at biglang bumangon sa kama. Ethan, nakabalik ka na sa bansa. Magkita tayo. Mahigit isang buwan na akong nakabalik. CJ. Kinabukasan, dumating sa harap ko ang gwapo at pormadong si Kevin. Umupo si Kevin sa tapat ko, kinuha ang malamig na kape sa harap ko at uminom. Ikaw ang tumawag sa akin. Umorder ka ng sarili mo. Agad kong inagaw pabalik ang malamig na kape mula sa kamay niya. Bakit ka bumalik? Mahigit 10 taon nang magkaibigan kami ni Kevin. Noong ipinadala ako ng pamilya ko sa ibang bansa para mag-aral, siya ang pinakamalakas tumutol at pinakaayaw na umalis ako. Gusto rin sana ni Kevin na sumama sa akin sa ibang bansa, pero ako mismo ang pumigil sa kanya. Kevin, tanga ka ba? Mga 20 beses mo nang kinuha ang pagsusulit. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa sarili mo. Pagkarinig niya noon, sinabi ni Kevin. Sige na nga. Titigil na ako. Nalalagas na nga ang buhok ko kakaaral, tatawagin mo pa akong tanga? Kaya nanatili siya sa bansa at tahimik na nagkolehiyo. Samantalang ako, naloko at ipinadala ng pamilya ko sa ibang bansa ng mag-isa. Pero kahit ganoon, pagkalabas ko pa lang ng bansa, agad lumipad si Kevin para tulungan akong makapag-ayos sa banyagang lugar. Nang maayos na ang kalagayan ko, saka lang siya lumipad pabalik. May ipapagawa ako sa iyo. Wala kang dinadalang mabuti. Hindi. Tungkol ito kay Lena.
Parang nakarinig si Kevin ng pinakanakakatawang biro sa buong buhay niya. Tungkol kay Lena, humihingi ka ng tulong sa akin. Diyos ko, sobrang taas naman ang tingin mo sa akin. Mahal kong batang amo ng pamilyang Sinclair, ang dapat mong lapitan ay ang manugang ng pamilyang Payne. Lumayas ka nga. Kung ako ang manugang ng pamilyang Payne, imposibleng ikaw rin iyon. Tiningnan ko ang kaibigan kong halos hindi mapakali. Tinanong mo kung bakit ako bumalik, hindi ba? Uminom ka muna. Pakalmahin mo ang sarili mo. Itinulak ko ang malamig na kape palapit sa kanya. Bakit? Uminom ka na lang. Humigop si Kevin ng kape at hindi pa man niya nalulunok. Bumalik ako para magpakasal. Diretsyong ibinuga ni Kevin ang kape sa sahig. Hindi pa sapat na nakagugulat iyon para sa akin. Hulaan mo kung sino ang pinakasalan ko. Natigilan si Kevin at nakatitig lang sa akin. Lumapit ako sa kanya. Si Lena ang pinakasalan ko. Impossible. Si Lena ang reyna ng Havencrest, ang diyosa sa puso ng napakaraming tao. At mortal na magkaaway ang pamilya ninyo at ang pamilyang Payne. Mas pipiliin pang magpakasal ni Lena kahit kanino kaysa sa iyo. Alam kong hindi ka maniniwala. Dala ko ang sertipiko ng kasal. Itinulak ko ang pulang libreta papunta kay Kevin. Magkano ang ibinayad mo para rito sa ilalim ng tulay? Kinuha ko ang telepono ko at tumawag, saka inilagay sa speaker. Habang papunta sa isang pulong, sinilip ni Lena ang pangalan ng tumatawag. Sininyasan niya ang mga tauhan niyang mauna na. Hello? Hindi pa ba naihahatid ang pagkain sa bahay? Lena ba ang pangalan mo? Narinig niya ang mapanukso kong boses. Patag ang boses ni Lena nang sumagot. Ethan, ano na naman ang kailangan mo? Ay, wala na pala. Sige, paalam, mahal kong asawa. Mabilis kong ibinaba ang tawag. Tumingin ako sa matalik kong kaibigan na naninigas sa pagkakaupo sa kabilang panig ng mesa. Naniniwala ka na ba? Mekanikal na tumango si Kevin. Ethan, ang galing mo talaga. Si Lena iyon, iyong kilalang kilala sa buong mundo. Tutulungan mo na ba ako ngayon? Naglapit kaming dalawa at may ibinulong ako sa tainga ni Kevin. Ano? Kakakasal pa lang ninyo, tapos gusto mong usisain ko ang nakaraan niyang buhay pag-ibig. Nang hapong iyon, pag-uwi ko, nadatnan kong nakaupo na si Lena sa sopa at naghihintay sa akin. Ano ba ang tungkol sa tawag mo kaninang umaga? Wala naman. May nakita lang akong numerong walang nakasab na pangalan, kaya tinawagan ko para malaman kung ikaw iyon. Kahit narinig mo na ang boses ko, hindi ka pa rin nakasiguro. Kaya kinailangan mo pa akong tawaging asawa. Sino ang nang-api sa iyo ngayon? Gusto mo bang gamitin ko ang pangalan ko para takutin sila? Humigop ako ng tubig. Mukha ba akong taong inaapi? Isang tingin lang ang ginawa ni Lena. Tama. Napasinghal ako, naglakad papunta sa likuran ni Lena, at likas na sininghot ang amoy sa paligid niya, iniisip pa rin ang misteryo kahapon. Wala nang amoy ng pin. Tumalikod ako at bumalik sa kwarto ko. Pagsapit ng gabi, nagutom ako at lumabas para maghanap ng makakain. Nang makita kong hindi pa nagsisimulang magluto si Lena, bumalik ulit ako sa kwarto ko. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas ulit ako at nakita kong hindi pa rin siya nagluluto. Bumalik na naman ako. Sa pangatlong paglabas ko, Lena, magluto ka na. Nagugutom na ako. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Lena. Ipaliwanag mo ng maayos ang tungkol sa tawag na iyon, saka ka makakakain. Ano bang problema mo? Binuksan ko ang refrigerator, kumuha ng pipino para nguyain at naglakad palayo. Lumipas pa ang kalahating oras. Umupo ako sa sopa, kaharap ang babaeng maihawak ng kapangyarihan sa sikmura ko. Nakipagkita ako sa matalik kong kaibigan at ipinagmayabang kong ikaw ang pinakasalan ko. Hindi siya naniwala kaya tinawagan kita. Ipinagmayabang? Mahina akong nagreklamo. Tama. Pinakasalan mo ako tapos ganoon ka kasaya? Hindi ba dapat? Kung hindi ako masaya, ano ang ipagmamalaki ko? Naipaliwanag ko na. Ayaw mo namang maniwala. Magluluto ka ba o hindi? Kung hindi ka magluluto, isusumbong kita kay Lolo na ginugutom mo ako. Nang hapong iyon, si Kevin Bennett, ang batang amo ng Bennett Group, ay nagsimulang mangalap ng impormasyon tungkol kay Lena sa lahat ng social circle niya. Karamihan ay mga chismis mula sa tabloid. Pinagmamasdan ni Lena ang pagkabalisa ko dahil sa konsensya. Narinig ko na mahigit 10 taon nang matalik na magkaibigan ang batang amo ng pamilyang Bennett at ang asawa ko. Wala akong masabi. Mananahimik na lang ako. Iyan na lang ang kaya kong gawin. Gusto ko ng pansit na may kamatis at itlog.
Ngayong gabi, ginisang patatas ang ulam. Napanguso ako. Di magluto ka. O hinihintay mong pasabugin ko ang kusina mo? Patatas ang sinabi niya, pero ang nasa harap ko ay hiniwang parisukat na patatas, hiniwang pabilog na patatas, hiniwang maninipis na patatas, at malalaking hiwa ng patatas. Lena, hindi ka ba natatakot na balikan ka ng buong pamilya ng patatas? Hindi. Bihira siyang magluto. Kapag nagluluto man siya, para lang sa sarili niya. Laging nasa oras, tamang sukat at elegante. Bihira rin siyang maupong kumain sa iisang mesa kasama ang isang lalaki. Sa pagtingin niya sa puro patatas na pagkain, inakala niyang pagsasawaan ko agad ito. Pero sa halip, niyakap ko ang mangkok ko at tuloy-tuloy lang sa pagkain gamit ang chopsticks. Hindi inasahan ni Lena na magiging ganoon ako kakapal ang mukha. Ang sarap. Maasim-asim ang isang ito, ang sarap. Maanghang naman ito. Sobrang sarap ng bawat subo. Lena, ang galing mo. Tumayo akong dala ang mangkok ko. Akala ni Lena ay busog na ako at aalis na. Pero nakita niyang dinala ko ang mangkok ko diretso sa sala. Binuksan ko ang telebisyon at kumain habang nanonood. Kumain ka na lang. Huwag kang manood ng telebisyon. Kapag walang telebisyon, parang kalahati ang nababawas sa sarap ng pagkain. Vivian, pakiusap, bilisan mo nang umuwi at kunin mo na ang kapatid mo. Pagkatapos kong mabusog at masiyahan, bumalik ako sa kwarto ko at tinawagan si Kevin sa video. Tigilan mo na ang paghahalungkat. Nabisto ka na. Nang malaman niyang natunton pabalik ang ginagawa niya, lalo pang na-excite si Kevin. Talagang kahanga-hanga si Binibining Lena. Wala pa nga akong nahahanap. Sa dulo ng tawag, pilyong umiti si Kevin. Ethan, sa Lunaris Manor ka na nakatira ngayon? Tama. Sabik na sinabi ni Kevin. Bilisan mo, ipakita mo sa akin ang buong Lunaris Manor. Tiningnan ko siya ng may halong pagkainis. Madilim na madilim. Ano bang makikita mo? Kasama mo talaga sa bahay si Lena? Nag-alinlangan ako sandali. Tama, yata. Lalo pang na-excite si Kevin. Ethan, isa ka ng alamat. Patingin lang kay Binibining Lena. Isang sulyap lang. Hindi ko pa siya nakikita ng personal. Inangat ko ang telepono ko. Kung ganoon, huwag kang magsalita. Palihim lang akong kukuha ng litrato. Masiglang tumango si Kevin habang hawak ang telepono niya, punong-puno ng pananabik ang mukha. Pareho naming ni-mute ang tawag. Lumabas ako habang kinakamot ang ulo ko at sumigaw papunta sa itaas. Lena, Lena. Malinaw na narinig ako ni Lena sa silid-aralan, pero ipinikit lang niya ang mga mata at kunwaring natutulog, sabay hindi ako pinansin. Lena. Parang tunog ng demonyo ang boses kong paulit-ulit na sumasaksak sa tainga niya. Isinara ni Lena ang laptop niya at lumabas. Ano? Bigla niyang naalala ang ipinangako niya kay Lolo. Na hindi niya ako hahayaang magutom. Naalala rin niyang bunso ako ni Vivian. Kahit wala siyang pakialam sa akin, may pakialam siya kay Vivian. Huminga siya ng malalim. CJ. Habang pababa ng hagdan, naalala niyang humingi ako ng pansit na may kamatis at itlog. Pumasok si Lena sa kusina at magsisimula na sanang magluto nang bigla niyang maramdaman na palihim akong lumalapit mula sa likuran niya. Lumingon siya at nakatayo lang ako roon ng maayos, mukhang inosente. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Lena, tumalikod ulit siya at ipinagpatuloy ang paghihiwa ng kamatis. Sabik na naghihintay si Kevin. Nagsimulang umuga ang kamera. Nang palihim kong iangat ang telepono para kumuha ng litrato, biglang lumingon si Lena. Sa gulat ko, mabilis kong itinago ang telepono sa likod ko. Lumapit si Lena. Ibigay mo ang telepono. Umiling ako. Inabot iyon ni Lena. Bakit niya ako kinukunan habang nagluluto? Ipopost ba niya ito o ipapakita ang litrato ko sa iba? O baka naman? Dahil natatakot akong mahuli, kapaan lang akong kung ano-ano ang napindot sa screen. Wala akong ideya kung natapos ko na ba ang video call o hindi. Hindi ko ibibigay. Palihim mo akong kinukunan. Umiling ako. Hindi. Masamang tiningnan ako ni Lena. Napatalon ako sa gulat. Habang wala ako sa sarili, mabilis niyang inagaw ang telepono ko. Natapos na pala ang video call habang kapaan kong pinipindot ang screen. Sa chatlog na lang nakita ni Lena na nagkaroon kami ng kalahating oras na video call. Dahil sa pag-aagawan, napakalapit na namin sa isa't isa. Iniangat ni Lena ang ulo niya at sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang mukha ko. Matangos at malinaw ang mga guhit ng mukha ko. Kahit sino ay aamining gwapo ang lalaking ito.
Napatitig si Lena sa mapupungay kong mga mata. Hindi niya namalayang bumilis ang tibok ng puso niya. Napakapamilyar. Parang katulad ng babaeng minsang humila sa akin palabas ng madilim kong mundo. Biglang tumunog ang telepono ko. Pareho kaming napalingon. Si Kevin. Kanina pa siya nagpapadala ng mga mensahe nang walang sagot, kaya tumawag na siya. Sa sandaling iyon din, napagtanto ni Lena kung gaano kami kalapit sa isa't isa. Umatras siya ng isang hakbang at muling naglagay ng distansya sa pagitan namin. Mabilis din ang tibok ng puso ko. Ang babaeng ito ang magiging hipag ko. Pagkatapos na nangyari kanina, paano ko pahaharapin ang kuya ko sa hinaharap? Wala namang nakita si Kevin. Ngayon, wala pang sumasagot sa tawag niya. Ayaw na akong pansinin ni Lena at bumalik siya sa silid niya. Paano naman ang panggabing merienda ko? Dinampot ni Lena ang kamatis na hinihiwa niya at isinuksok iyon diretso sa bibig ko. Kumain ka na lang. Pagkatapos ay umakyat na siya. Sa sumunod na sandali, tumawag ulit si Kevin. Ngayon, sinagot ko na. Ethan, bakit ang tagal mong kumilos kanina? At bakit ka nautal? Huwag mong sabihing nahiya ka. May nangyari ba sa inyo ni Lena? Walang nangyari. Iniwas ko ang tingin ko ng may konsensya. Nang maalala ko ang sandaling iyon, biglang kumabog ang puso ko. Biglang pumasok sa isip ko ang larawan naming dalawa na unti-unting naglalapit ang mga mukha namin. Mabilis akong umiling, pilit inaalis sa isip ko ang nakakatakot na larawang iyon. Nang makita ni Kevin na hindi ako mapakali, sinabi niya, "Huwag mong sabihin kayong dalawa ay." Samantala, napatigil si Lena sa hagdan. Paano kung magutom nga talaga siya sa kalagitnaan ng gabi? Masasayang lang ang mga sangkap. Ipagluluto ko na lang siya ng isang mangkok ng pansit. Bigla niyang narinig ang boses ko mula sa speaker ng telepono. Pababa na sana siya, pero agad siyang tumalikod. Hindi, wala. Hindi iyan ang iniisip mo. Magiging hipag ko siya balang araw. Napangiwi si Kevin at ipinakita ang mga ngipin niya. Talagang kakaiba ang pamilya ninyo. Bahala ka. Maiintindihan mo rin balang araw. Makalipas ang ilang araw, bumalik sa bansa si Vivian. Hindi siya dumiretso sa bahay ng pamilyang Sinclair. Dumiretso siya sa Lunaris Manor. Nang gabing iyon, maagang umuwi si Lena. Hindi siya nagluto. Umorder na lang siya ng pagkain mula sa isang restoran. Hindi hamak na mas masarap ang luto mo kaysa rito. Napanguso ako. At saka, hindi rin ito kasing linis ng luto mo, ikaw ba ay? Bago ko pa matapos ang sasabihin ko, may biglang sumugod papasok sa pinto habang sumisigaw. Bunso! Ethan! Lena! Mabilis na pumasok si Vivian at nakita akong kawawang sunod ng sunod kay Lena. Ate, nakabalik ka na rin sa wakas? Ethan, nandito na ako. Ano nang nangyari? May nang-aapi ba sa iyo? Ate, pwede bang tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng bunso? Ang weird pakinggan. Tumayo si Lena at pinanood ang emosyonal na yakapan naming magkapatid. Lumapit siya at pinaghiwalay kami. Bakit ngayon ka lang umuwi? Akala mo ba gusto ko? Naantala ako sa laboratorio. Lena, ang kapal ng mukha mo. Hinintay mo talagang mawala kami ng kuya ko bago mo inagaw ang bunso namin. Ano bang iniisip mo? Ilang taon pa lang ba ang bunso ko? Ate, hindi na ako ganoon kabata. Nagdiwang na nga ako ng kaarawan. Tuloy-tuloy sa pagsasalita si Vivian pero bigla siyang natigilan. Sandali. Ano? Kailan ang kaarawan mo? Inirapan ko ang ate ko. Matagal na. Hindi ka man lang tumawag, lalo na ang magbigay ng regalo. Nawala na si Julian tapos ikaw nawala rin. Nagmamadaling nagdahilan si Vivian. Walang signal sa dagat. Nakalimutan ko. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Vivian ang pagsermon kay Lena. Sa totoo lang, hirap pa rin akong tanggapin na magiging hipag kita. Dumilim ang mukha ni Lena. Mabilis akong sumingit para ipagtanggol siya. Ate, maling tao ang sinisigawan mo. Ha? Ano nang ibig mong sabihin? Huwag mong sabihing ikaw mismo ang humabol sa kanya. Gusto mo bang atakihin sa puso si Lolo? Umiling ako. Hindi. Si Lolo ang pumilit sa akin na pakasalan siya. Ayoko rin naman. Ate, wala kang ideya. Mula nang lumipat ako rito, wala akong makuhanan ng pagkain at wala ring naglalaba ng mga damit ko. Pagkalipas ng 10 minuto, nakumpirma ni Vivian. Talagang si Lolo ang nag-ayos ng kasal na ito. Bakit? Umupo ako sa tabi ni Vivian at bumulong sa kanya sa harap mismo ni Lena. Talaga? Pagkatapos ay yumuko ako at mas lalo pang bumulong sa tainga niya. May iba pa?
Tumango ako at muli akong lumapit. At pumayag ka? Tumango ulit ako. Sakto namang bubulong pa sana ako, lumapit si Lena. Isama mo na siya. Huwag kang mag-alala, gusto ko rin ng katahimikan. O nga ate, isama mo na ako. Wala talagang pumupunta sa Lunaris Manor. Ang tanging dahilan kung bakit nagtitiis pa ako ay dahil nandito ang ate ko. Bukod sa sobrang liblib ng lugar, wala pang kahit ano sa paligid. Kahit mga delivery rider ayaw pumunta. Hindi talaga ako masanay tumira rito. Lalo na kapag gabi, sobrang tahimik. Habang sinasabi ko iyon, pasulyap pa akong tumingin kay Lena. Matagal akong naglabas ng sama ng loob sa ate ko. Ang sarap sa pakiramdam, hehe. Tutal, iuwi na naman ako ng ate ko. Masaya na akong nangangarap na makakauwi nang. Sa tingin ko, bunso, dahil kasal na kayo ni Lena, dapat sa kanya ka na tumira. Ang iwan ng asawa mo at umuwi ng mag-isa ay hindi gawain ng isang Sinclair. Ang pinakamabait kong ate na dapat sana iuwi ako, bigla na lang bumaligtad. Ang mga sinabi sa akin ng bunso ko ngayon lang ay nagbigay sa akin ng magandang ideya. Mukhang hindi ko dapat iwi si Ethan. Halos imposibleng makapagpasok ng tao sa Lunaris Manor ni Lena. Ngayong nakalipat na sa wakas si Ethan doon, kailangan kong sulitin ang pagkakataong ito. Isa pa, pwede ko nang gawing dahilan ang pagdalaw sa kapatid ko para makapunta rito anumang oras. Perpekto. Ate, naluto na ba ng mga eksperimento ang utak mo? Sinubukan akong kausapin ng maayos ng ate ko. Bunso, makinig ka sa akin. Hindi ako makikinig, sabi ko ng galit. Ate, iniiwan mo na rin ba ako? Namimiss ko na si Kuya Julian, ang kuya na pinakamamahal ako. Sinubukan akong kausapin ni Vivian. Bunso, 2 taon lang naman bago ninyo pag-usapan ang diborsyo. Pagkarinig nyon, bahagyang tumaas ang kilay ni Lena at tahimik lang kaming pinanood. Pagkatapos mong makapagtapos at maging single ulit, saka ka makinig sa akin. Sa loob ng 2 taon na ito, matuto ka ng business management kay Lena. Hindi masamang ideya. Galit akong sumagot. Bakit hindi ikaw ang matuto sa kanya? Sobra na akong mahusay. Wala nang puwang para mas gumaling pa. Akala ko, pupunta rito ang ate ko para kampihan ako at ilabas ako sa lugar na ito. Pero ang totoo, dumating siya sa Lunaris Manor, nagpakabusog sa handaan, at tinawag pa iyong pagbisita sa bahay ng bunso niya at ng hipag niya. Ano ba ito? Minalas lang ba talaga ako? Habang inihatid ko palabas ang ate ko, kumapit siya sa braso ko at may ibinulong sa tainga ko. Napamaang ako. Ate, bakit pati ikaw pinapakuha mo rin ako ng kung ano kay Lena? Hindi kalayuan sa amin, wala ring masabi si Lena. Tanong ni Vivian, bukod sa akin at kay Lolo, sino pa ba? Si Lolo. Ang sarili kong lolo ang nagsabi sa akin. Ethan, may impormasyon si Lena tungkol sa kinaroroonan ng kuya mo. Humanap ka ng pagkakataong makausap siya tungkol doon. Kung hindi pwede, silipin mo na lang ng palihim. Nag-imbestiga rin ang pamilya natin, pero kung pagsasamahin natin ang impormasyon ng 2 pamilya, mas madali nating mahahanap ang kuya mo. Si Lolo Payne ang nagsabi sa akin. Ethan, may sikreto si Lolo Payne na ibabahagi sa iyo. At ngayon, pati ang ate ko. Bunso, may itim na folder si Lena. Kausapin mo siya. Pasilipin mo kami. Sa huli, pareho silang nangako sa akin ng magkaibang pabuya. Alam kong puro pangako lang ang lahat ng iyon. Umuwi na si Vivian. Paglingon ko, nakita ko ang bago kong asawa na nakatayo roon at nakatingin sa akin. Ano ang tinitingnan mo? Sumama ka sa kanya. Nakonsensya ako. Kinamot ko ang ilong ko. Hindi ako sasama sa kanya. Sige na. Wala namang buhay sa lugar na ito. Mabilis akong kumaway. Pero ilang araw na akong nakatira rito. Ikaw, ilang taon ka nang nakatira rito? Nanatiling mapanukso ang tono ni Lena. Napakaliblib ng lugar na ito. Wala man lang kahit ano sa paligid. Kahit mga delivery rider ayaw pumunta. Kaalis lang ni Vivian, nagtalo na agad kami ni Lena. Nasasanay na rin naman ako, okay. O na, sobrang tahimik talaga kapag gabi. Biglang tumigil si Lena sa pagsasalita. Mas mabuting mag-ingat ka. Hindi ko napigilang sagutin siya. Ikaw ang dapat kong pag-ingatan. Parang punong-puno ka ng sama ng loob ngayon. Hindi sa pinapangaralan kita, pero ikaw ang punong ehekutibo ng kumpanya. Tigilan mo na ang pagiging makitid ang isip. Asawa mo na ako ngayon. Galit na galit si Lena. Isang araw kang titira rito, isang araw ka ring magtatrabaho, at ikaw ang maglilinis ng hapagkainan. Napatingin ako sa mga pinagkainan ng 3 tao. Gusto mong ako ang maghugas ng mga pinggan?
Pinigil ni Lena ang galit niya at nagpipigil na sumagot. May dishwasher sa kusina. Pagkasabi niyon, dumiretso na siyang umakyat. Naiwan akong nakakamot ng ulo. Makalipas ang ilang sandali, sumigaw ako mula sa sulok ng ikalawang palapag. Lena! 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 Bumukas ang pinto ng silid-aralan sa ikatlong palapag. Lumabas siya. Ano? Paano gamitin ang dishwasher? Dumating na naman ang lingguhang hapunan sa bahay ng pamilyang Payne kasama si Lena. Natuto na ako. Matatag kong ipinasyang hindi na matutulog doon ngayong gabi, pero sinabi ni Ginang Payne na hindi pa siya lubusang magaling kaya nag-alala ako sa kanya at nauwi rin sa pananatili. Kamakailan, gustong-gustong ipagmalaki ni Lolo Payne kung gaano ako kagaling tuwing lumalabas siya at umabot ang lahat ng papuring iyon kay Lolo ko. Palihim na namang nagkukumpara ang dalawang matanda. Tinawagan ako ni Lolo. Hindi ba sinabi kong tulungan mo akong makabawi? Ano naman itong narinig kong pinapatawa mo pa ang pamilya niya? Kanina pa ako handang-handa. Kompleto na ang paghahanda ko. Pero napakabait ng buong pamilya Payne sa akin. Lolo, mali namang manggulo ng sadya. Hayaan mo na iyon. Gawin mo na lang at matapos na ito agad. Tapos na ang lahat ng papeles para sa paglipat mo ng paaralan. Hinihintay na lang magsimula ang semestre. Pero tungkol sa kursong gusto mo, nakahiga ako sa paanan ng kama habang kausap siya sa telepono. Pumasok si Lena at nakita niya akong ganoon. Pinatay ko ang tawag at bumaba ng hagdan ng may pagkainis. Nasa sala sina Lolo Payne, Ginoong Payne at Ginang Payne. Mukhang kararating lang ni Ginoong Payne mula sa trabaho. Napakagaling ko talaga. Sulit na rin pala ang paglunok ko sa pride ko para lang mapagbati ang dalawang iyon. Habang mas nagsasalita si Lolo Payne, lalo akong nasasakal. Isa akong maayos na pangatlong apo ng pamilyang Sinclair, pero bigla na lang akong ginawang apo sa batas dahil sa isang napakatandang alitan. Sige na nga. Magiging apo sa batas na lang ako. Pero hindi pa rin tinutupad ni Lolo ang ipinangako niya. Gaano ba talaga kalaking usapin ang nangyari noon? Dahil sa sobrang naiipit ang pakiramdam ko, nagsalita na ako. Lolo, may gusto sana akong itanong. Ano iyon? Medyo nahihiya akong itanong. Lolo, ilang dekada na kayong kasal ni Lola. Bakit hindi mo pa rin makalimutan ang nangyari noon? Lolo, hindi mo pa rin ba talaga nalilimutan ang dati mong kasunduan sa kasal? Biglang natahimik ang buong sala ng pamilyang Payne. Walang nagsalita ni isa. Lumampas ang tingin ni Ginang Payne sa amin ni Lolo Payne at napunta sa taong nasa likod namin. Mama! Pareho kaming mabilis na lumingon at nakita ang elegante at matandang babaeng kararating lang mula sa banyo. Lola! Marahan lang tumango si Lola Payne. Alam ng sinumang nakakakilala sa kanya na ganoon siya kapag pinipigilan ang galit. Habang mas elegante ang kilos niya, mas galit siya. Namula ng husto ang mukha ni Lolo Payne. Kalokohan! Walang ganoon. Wala akong ibang minahal. Ang mga nakatatanda lang ang nagpilit noon na ipagkasundo kami. Ni minsan nga, hindi pa kami nagsalo sa isang hapag ng lola mo. Sa sofa sa tabi, unti-unting lumalamig ang ekspresyon ni Lena habang matalim akong tinitingnan. Tumingin si Lolo Payne sa asawa niyang hindi man lang gumalaw. Alam niyang tapos na siya. Galit ang asawa niya. Palipat-lipat ang tingin ko. Binanggit ko lang ang lumang kwento dahil akala ko wala rito si Lola Payne. Hindi naman ako tanga. Sakto namang pagtanong ko, saka siya lumabas. Lumapit si Lena, hinawakan ang pulso ko at mahina akong pinagsabihan. Huwag kang magkalat ng chismis tungkol sa nakaraan ng mga nakatatanda. Mag-ingat ka, kung hindi ay hindi na ako magpipigil alang-alang sa kuya at ate mo. Mabilis akong humingi ng paumanhin. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ikinaway ni Lola Payne ang kamay niya. Ayos lang. Hindi ako galit kay Ethan. Totoo naman ang sinabi niya. Mabilis na sumingit si Ginang Payne para pagaanin ang sitwasyon. Mama, bata pa si Ethan. Huwag mo nang damdamin ang sinabi ng bata. Nakangiting tumango si Lola Payne. Lena, dito kayo matutulog ni Ethan ngayong gabi sa bahay ng pamilyang Payne. Pagkatapos ay humarap siya sa manugang niya. Diana, sumama ka sa akin sa itaas. Ni hindi man lang niya nilingon si Lolo Payne. Nagpanik si Lolo Payne. Napakatagal nang nangyari noon. Ellie, alam mong wala akong ganoon. Umakyat si Lola Payne at isinara ang pinto. Tumingin sa akin si Lolo Payne habang nakayuko ako. Mabilis akong hinila ni Lena paakyat at isinara ang pinto. Si Lolo Sinclair ba ang nagsabi sa iyo na gawin iyon? Tama,
Pero ang plano ko talaga noong una ay itago lang ang mga bulaklak ni Lola. Hindi ko. Sandali, bakit ko naman sinasabi sa iyo na kasabwat ko si Lolo? Doon ko lang naisip kalagitnaan na ng pagsasalita ko. Sobrang nataranta ako. Nagtanong lang siya, tapos nasabi ko na ang lahat. Hindi sinabi ni Lolo na manggulo ako. Nagmamadali akong ipaliwanag ang lahat. Alam na pala ni Lena na matagal nang hindi magkasundo ang lolo niya at ang lolo ko at palagi silang palihim na naglalaban. Nakokonsensya ka? Kinamot ko ang batok ko at palihim na sumulyap kay Lena. Nang makitang nakatingin pa rin siya sa akin, lalo akong nakonsensya. Ngayong alam na ni Lena ang plano namin ni Lolo, medyo natatakot akong hindi niya ako paniwalaan. Hindi ko talaga sinasadya sa pagkakataong ito. Sinigurado ko pang wala si Lola bago ako nagtanong. Hindi ko lang talaga maintindihan. Bakit ipinilit ni Lolo na ikaw ang pakasalan ko? Hindi agad sumagot si Lena. Ano nang gagawin mo kung malaman mo ang sagot? Wala. Kung ganoon, may saysay pa bang malaman mo? Ang mga sagot ay para malinawan ang mga tao, hindi para ipikit lang natin ang mga mata. Sandaling natahimik si Lena. Sige, sasabihin ko sa iyo. Ang kasal natin ay bunga ng hindi pagkakaunawaan at matigas na pride ng mga nakatatanda. Kung ganoon, bakit ako? Nanatiling kalmado ang tono ni Lena. Dahil ikaw ang bunso sa pamilya ninyo. Ikaw ang pinakamadalas ipagmalaki ng lolo mo, kaya ikaw ang pinili ng lolo ko. Nagpatuloy ako. Bakit? Dahil ikaw ang pinakamadaling kontrolin. Parang tinamaan ako ng napakaraming kritikal na suntok ng sabay-sabay, kaya tumalikod ako at diretsong umalis. Pinanood ni Lena ang papalayong likod ko at bahagyang nagsisi. Bakit ko pa sinabi ang mga salitang iyon para saktan siya? Pagkatapos maligo ni Lena, pumunta siya sa silid-aralan, pero nadatnan niya itong walang tao. Bakit hindi pa siya bumabalik? Lumabas siya para tanungin ang mga kasambahay at nalaman niyang umalis ako. Nagpasya si Lena na huwag na muna itong isipin at dumiretso sa silid-aralan. Habang nagtatrabaho siya, napatingin siya sa orasan sa sulok ng screen. 11:00 na ng gabi. Ganito na kalalim ang gabi. Dapat nakauwi na siya, hindi ba? Tumayo si Lena at lumabas, papunta sa silid niya. Binuksan niya ang pinto at nakita niyang walang nagalaw. Maayos pa rin ang kama. Napakunot ang noo ni Lena. Hindi pa siya umuuwi. Isang matandang lalaki na nagtatampo ng tahimik. Tanga ba siya? Mahinang bulong ni Lena sa sarili niya bago siya bumalik sa silid-aralan. Makalipas ang isa pang kalahating oras. Hindi na siya mapakali. Tumayo siya ulit pero ganoon pa rin ang silid. Umuwi na ba siya sa bahay ng mga Sinclair? Tutal, asawa ko naman siya. Pinalakas ni Lena ang loob niya. Titingnan ko na lang kung ayos lang siya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numero ko. Pagkatapos ng 2 ring, agad kong pinatay ang tawag. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Lena. May lakas din pala ng loob. Hindi uwi dahil lang sa ilang salita. Sige, hayaan na lang siyang magpalipas ng gabi sa labas. 2:30 ng madaling araw, ay lumabas na balita sa telepono ni Lena tungkol sa Havencrest. May puganting suspect na pinaghahanap. Inilabas ang mga litrato nito at hinihiling sa mga mamamayan na maging mapagmatsyag at tumawag sa pulis kapag nakita ang suspect. Isinara ni Lena ang balita. Ipinikit niya ang mga mata niya. Kalimutan na nating bagong kasal ko siya. Para na lang sa kapakanan ng bunso ng matalikong kaibigan, paano kung mapahamak talaga ang hangal na iyon? Tama. Para hindi na rin mag-alala ang matalik kong kaibigan. Makalipas ang 5 minuto, dali-daling umalis si Lena. Lumabas din si Lola Payne, nagising pa rin. Lena, bakit gising ka pa ng ganitong oras? Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Ethan. Hindi nagtagal, dumating si Lena sa bahay ng mga Sinclair. Nagulat ang buong pamilya Sinclair. Lena, bakit mag-isa ka lang ng ganitong oras? Hindi mo kasama si Ethan? Hindi nga siya umuwi rito. Ayaw niyang mag-alala ang mga Sinclair kaya nagdahilan na lang siya at umalis. Hinabol siya ni Vivian. Ano na nangyari sa bunso ko? Nasaan si Ethan? Halata ang pag-aalala sa mukha ni Lena. Nag-away kami tapos umalis siya. Pagkarinig niyon, agad na nagtungo si Vivian sa garahe. Kapag may nangyari kay Ethan, mananagot ka sa akin. Walang direksyong nagmaneho si Lena habang hinahanap ako sa mga pangunahing kalsada ng lungsod. Nag-iisip siya kung tatawag na ba siya ng tulong nang biglang tumunog ang telepono niya. Sinagot niya iyon at nakita niyang ako pala, ang tumakas niyang asawa. Itinabi niya agad ang sasakyan at sinagot ang tawag. Hello? Halatang nag-aalala ang boses niya. Kakalabas ko lang ng banyo.
May kailangan ka ba? Nasaan ka? Nagtataka kong tanong. Nasa bahay. Saan ka ba talaga? Ethan, simula kailan ka natutong magsinungaling? Bigla akong sumabog. Bakit ayaw niya akong paniwalaan? Hindi ko talaga sinasadya. Wala siyang tiwala sa akin. Mabigat ang boses ko habang nagsasalita. Lena, ulitin ko. Hindi ko ginustong sirain ang samahan ni na Lola Payne at Lolo Payne. Hindi ako inutusan ni Lolo na gawin iyon. Hindi ako nagsinungaling. Hindi talaga. Kung may mali man akong nasabi, hihingi ako ng tawad. Sinusubukan ko ng itama ang lahat. Maniwala ka o hindi. Galit kong pinatay ang tawag. Ibinalik ni Lena ang telepono at sumandal sa upuan ng sasakyan habang nag-iisip. Pumunta ako sa bahay ng mga Sinclair. Wala siya roon. Pagkatapos ay tinawagan niya si Vivian. Lena, nakita mo na ba ang kapatid ko? Diretsyong tanong ni Lena. Nakita mo ba talaga si Ethan ngayong gabi? Pagka-uwi ko ngayong gabi, pinagalitan agad ako ni na Lolo at Lola sa sala. Kung umuwi si Ethan, siguradong pinaupo rin siya ni Lolo para sermunan. Tinawagan ka ba niya? Agad na nakahalata si Vivian. Tama. Sinabi niyang nasa bahay siya. Sabay na naisip ni na Vivian at Lena ang bahay ng mga Payne. Mabilis na nagmaneho pa uwi si Lena. Pagpasok pa lang niya sa sala, agad niyang tinanong ang kasambahay na nakaduty pa. Nakauwi na ba ang batang amo? Nakauwi na po ang batang amo at umakyat na para magpahinga. Umakyat si Lena sa silid at nakita akong nakahiga sa kama. Napabuntong hininga siya sa ginhawa. Biglang tumunog ang telepono niya. Si Vivian. Tama. Nakauwi na siya. Tulog na. Lena, pinalaki namin ni Julian si Ethan na sobrang spoiled. Kung talagang hindi kayo magkasundo, isasama ko na lang siya sa apartment ko. Naiintindihan ko. Nagising ako bigla at bahagyang dumilat. Pagkakita kong nakatayo si Lena sa tabi ko, tuluyan akong nawala ng antok. Bigla akong napabangon sa kama. Lena, bakit nakatayo ka lang dyan ng walang imik? Ginulat mo ako. Hindi natuwa ang ekspresyon ni Lena. Nag-aalala ako sa'yo. Ang tagal kitang hinanap. Sige, pinagsalitaan mo na ako sa telepono. Ngayon, pinagsasabihan mo na naman ako. Inaapi mo ba ako? Nasayang lang talaga ang pag-aalala ko. Kinabukasan, mataas na ang araw. Hindi ko talaga sinadya. Ang lumang bagay na iyon, simpleng pagtatalo lang namin ni matandang Sinclair. Ellie, kailangan mo akong paniwalaan. Kausapin mo naman ako. Sumagot si Grandma Payne. Ilipat mo ang euphorbia mo sa ibabaw ng patungan ng mga paso. Baka mabasa ko nang hindi sinasadya habang nagdidilig ako. CJ. Binuhat niya ang 2 paso para umalis. Sandali. Ibalik mo ang paso ni Ethan. Doon lang naintindihan ni Grandpa Payne. Hindi pala iyon tungkol sa pagtalsik ng tubig. Ayaw lang talaga niyang nandoon ang paso ko. Sinubukan pa ni Grandpa Payne na isali ang anak at manugang niya para kampihan siya. Hindi ba may trabaho kayong dalawa? Ang luwag ba ng oras ninyo? Nagkatinginan ang dalawa. Hinawakan ni Mr. Payne ang kamay ni Mrs. Payne at umalis. Sa sobrang inis ni Grandpa Payne, nanginginig ang bigote niya at nanlilisik ang mga mata. Pasaway, hindi man lang marunong magsabi ng isang magandang salita tungkol sa akin. Balak sanang hanapin ni Grandpa Payne ang apo at manugang niya, pero mahimbing pa ang tulog ng dalawa. Kagabi, 2:00 o 3:00 na kami nakatulog. Pagkatapos lang ng 8:00, ginising ako ng tawag ni Lena. Kinakalagkad ko ang sinelas ko habang papunta sa banyo para maghilamos. Hindi nagtagal, natapos ni Lena ang tawag niya at tumayo. Pumasok siya sa banyo at tumingin sa akin. Saan ka ba talaga nagpunta kagabi? Dinura ko ang bula ng toothpaste at nagpaliwanag sa kanya. Pagkatapos ng almusal, papasok na si Lena sa opisina. Bago umalis, sinabi niya sa akin, Ethan, sumama ka sa akin. Ihahatid muna kita sa bahay ninyo. May mahalaga akong aasikasuhin. Hindi ako sasama. May sarili rin akong gagawin. Mauna ka na. Hindi pa rin mapalagay si Lena. Sabi ni Mrs. Payne na nakatayo sa tabi, huwag kang mag-alala. Walang mang-aapi kay Ethan sa bahay. Napaisip si Lena, nag-aalala ba ako na may mang-aapi sa kanya? Ang inaalala ko, baka gumawa na naman siya ng gulo. Hindi pa rin mapakali, hinila niya ako sa tabi at binalaan, huwag kang gagawa ng kalokohan. Kapag may nagbago sa sitwasyon sa bahay, tawagan mo agad ako. Hindi ako gumagawa ng kalokohan. Hindi ko talaga sinadya. Pabirong sabi ni Lena, utak iyan, hindi mangkok na puno ng tubig. Sige na.
Ang utak mo ang puno ng tubig. Inis akong naglakad palayo. Bago umalis, inutusan ni Lena ang mayordomo. Kapag may kakaiba, tawagan mo agad ako. Bantayan mo ang batang amo. Huwag mong hayaang may masabi siyang mali. Tumango ang mayordomo at pinanood si Miss Lena na umalis. Buong umaga, wala ni isang tawag na natanggap si Lena. Hindi mapalagay, tinawagan niya ako. Pinatay ko ang tawag niya. Tumawag siya sa bahay. Miss Lena, lumabas po ang batang amo. Mahigpit na napahawak si Lena sa telepono. Ethan. Kinagabihan, bumalik si Lena sa penthouse. Lena, dito ka, bilis. Kumaway ako habang tinatawag siya. Halatang halata ang tuwa sa mukha ko, imposibleng itago. Lumapit si Lena, litong-lito at akmang magsasalita. Grandpa, bumalik na si Lena. Ngayong gabi, itutuloy na natin ang plano, masigla kong sabi. Bahagyang namula si Grandpa Payne, tila nahihiya. Ethan, huwag mo namang ipahiya si Grandpa. Talaga bang ubra ito? Grandpa, luma na nga ang paraang ito, pero isipin mo. Bakit hanggang ngayon epektibo pa rin ang mga lumang gasgas na estilo? Ako na rin ang sumagot sa sarili kong tanong. Dahil umepekto. Nagtatakang tanong ni Lena, ano nang ginagawa ninyong dalawa? Grandpa, huwag kang matakot. Hindi naman ito nakakahiya. Bumalik na si Lena. Sakto, nandito na ang handa nating katuwang. Lalo pang nalito si Lena at nakatingin lang sa akin nang may pagtataka. Grandpa, gusto mo pa bang mapabalik si Grandma? Walang magawang napabuntong hininga si Grandpa Payne. Ethan, pagkatapos nito, bawal mong dagdagan ang kwento kapag ikinuwento mo sa grandpa mo. Bigla akong natahimik. Magandang ideya iyon. Hindi ko pa nga naisip iyon. Susubukan sanang magsalita ni Lena para mapansin ang presensya niya. Agad na sumingit si Grandpa Payne. Lena, kahit ano pa ang sabihin mo mamaya, siguraduhin mong hawak mo ang kamay ng asawa mo. Huwag mo siyang hayaang kumuha ng litrato. Napakunot noo si Lena. Sandali, maaari bang sabihin muna ninyo sa akin kung ano ba talaga ang ginagawa ninyong dalawa? Kinagabihan, inaalagaan ni Grandma Payne ang mga halaman sa bakuran. Marahan kong siniko ang braso ni Lena. Lena, tandaan mo ang gagawin mo. Kapag pumalpak tayo, huwag na huwag mong isisisi sa akin ang away ng mga lolo't lola mo. Hindi makapaniwalang tumingin sa akin si Lena. Kaya pala hindi ka umuwi kagabi. Lumabas ka kasama si Grandpa para maghanap ng lugar, at ngayong araw hindi mo sinasagot ang mga tawag ko dahil inaayos ninyo ang paghahanda. Mayabang kong sagot. Tama. Para sa operasyon iligtas ang tunay na pag-ibig, ako ang punong utak, commander at direktor. Doon lang naintindihan ni Lena ang ibig kong sabihin sa telepono tungkol sa pagbawi. Kaya pala. Napakabata naman. Ano nang sabi mo? Hindi ako pinansin ni Lena. Hindi ko talaga maintindihan. Ang ganitong baduy, paulit-ulit at gasgas na paraan ng pagtatapat ng nararamdaman, karaniwan lang ginagawa ng mga taong kulang sa emosyonal na talino. Bakit sumasabay pa siya rito? Kitang-kita ko ang paghamak sa mga mata ni Lena. Huminto ang tingin niya sa mukha ko. Mula sa isang sulok, pabulong na tumatawag si Grandpa Payne, Ethan, Ethan. Lumingon ako at nakita kong todo bihis si Grandpa Payne. Marahan kong siniko si Lena sa tabi ko. Ikaw na. Tumingin si Lena sa akin. Wala kang ideya kung ano ang pinapasok mo. Nagkunwari akong hindi ko naintindihan at minadali siya. Bilisan mo ang bagal mo. Mag-ingat ka, kung hindi na kita ipagluluto mamaya. Napatahimik si Lena. Sino nga ba ang araw-araw na sabik sa luto ko? Walang gana siyang naglakad palapit. Umalis kami ni Grandpa Payne para ihanda ang huling detalye ng romantikong plano. Makalipas ang kalahating oras, tumunog ang telepono ni Lena. Hello? Lena, ikaw na ang maglalabas kay Grandma. Napatingin si Lena sa mga tiket ng konsyerto na hawak niya. Sigurado ka bang kailangan kong sabihin ito? Sabihin mo, magtiwala ka sa akin. Matutuwa si Grandma. Hindi gaanong sigurado si Lena. Lumapit siya sa lola niya. Grandma, libre ka ba ngayong gabi? Ako. Huminto siya sandali. Gusto sana kitang isama sa isang konsyerto. Nakatutok pa rin ang pansin ni Grandma Payne sa mga halaman sa harap niya. Akala ko hindi ka mahilig sa mga konsyerto. Nagbago na ang mga hilig ko. Ibinaba ni Grandma Payne ang maliit niyang pala. Para iyan sa mga kabataan. Isama mo na lang ang asawa mo. Siya. Kapag hindi siya nakatulog, panalo na ako. Biro ni Lena habang nakangiti. Lumingon si Grandma Payne sa apo niya.
Kung ganoon, pasandalin mo siya sa balikat mo at patulugin mo. Tahimik na itinabi ni Lena ang 2 tiket sa konsyerto. Grandma, tigilan na natin ang pagpapanggap. Magiging prangka na rin ako. Pinapasama ka ni na Ethan at Grandpa sa Shoreline Beach. Tara na. Pagkarinig noon, hindi man lang nagulat si Grandma Payne. Kagabi pa lang, nakita na niya ang maglolo na matagal na nagbubulungan sa sala at palihim na lumabas ng hating gabi, kaya may kutob na siya. Alam na alam din ni Lena na matagal nang hawak ni Grandma Payne sa palad ang grandpa niya. Ang dalawa nilang tagas na plano. Isang makulit at walang kamuwang-muwang na lalaki, kasama ang isang matandang tarantang-taranta na halos wala ng matinong pag-iisip. Gaano pa kaya iyon makatatagong lihim? Naghugas ng kamay si Grandma Payne at sumakay sa kotse ng apo niya. Hindi ninyo isinama ang mga magulang mo sa planong ito. Nakangiting paliwanag ni Lena. Ayaw ni Grandpa na mapahiya, kaya hindi niya kami pinayagang sabihin sa kanila. Unti-unting lumapit ang sasakyan sa dalampasigan. Pabirong sabi ni Grandma, kaya niyang mawala ng hiya sa harap ninyo ni Ethan? Mahinahon na sagot ni Lena, hindi kailanman iniisip ni Grandpa ang hiya kapag ako ang kaharap niya. At kahit isipin pa niya, sinira na iyon ang paborito niyang apong manugang. Kasama niya si Ethan sa planong ito. May pakialaman siya sa hiya o wala na rin iyong saysay. Napatawa si Grandma Payne. Talagang mabuting bata si Ethan. Grandpa, bilis, sabihin mo sa lighting crew na patayin na ang mga ilaw. Habang nagbabantay ako sa unahan, malakas akong naguutos. Unti-unting dumilim ang paligid. Namataan ako ni Lena na nagtatago sa likod ng mga palumpong. Sinulyapan niya lang ako, ipinagpatuloy ang pagmamaneho, saka tumingin sa rearview mirror at nakita akong tumayo at tumakbo papunta sa dalampasigan. Kabado si Grandpa Payne habang inuulit-ulit ang hawak niyang script. Ethan, kailangan ko ba talagang sabihin ang lahat ng cheesy na linyang ito? Seryoso akong tumango. Grandpa, gustong-gusto ng mga babae ang matatamis na salita, lalo na ang mga ganito. Magtiwala ka sa akin. Duda pa ring tinitigan ni Grandpa Payne ang script. Hindi nagtagal, nakita namin si Lena na naglalakad sa dalampasigan habang inalalayan si Grandma. Sa sumunod na sandali, tinamaan sila ng spotlight. Dumilim ang buong paligid at silang dalawa lang ang nailawan. Napakagat ng ngipin si Lena. Ah, Arthur. Inihatid ni Lena si Grandma kay Grandpa, pagkatapos ay tumalikod at mabilis na lumayo sa dramahang iyon. Lumapit siya sa akin, inabot ang braso ko at kinurot ito. Aray, huwag mong kurutin ang braso ko. Ethan, bakit hindi mo sinabi sa akin ang bahaging ito? Nasa group voice call pa rin ang telepono ko. Nagmamadali kami kaya wala ng oras bumili ng walkie-talkie, kaya group voice call na lang ang ginamit. Hindi ko pinansin ang sakit sa braso ko at ibinigay ang susunod na utos. Buksan ang mga ilaw sa lupa. Sa sumunod na sandali, nagsindi ang mga ilaw sa lupa. Palibot ng dalampasigan ay puno ng mga rosas, at may maliit na ilaw sa ilalim ng bawat isa, kaya bumuo ang mga ito ng isang malaking bilog. Nang tingnan ng mabuti, hugis puso pala ito at nasa pinakagitna nilang dalawa. Napakunot noo si Grandma Payne. Namamalik mata ba ako? Wala namang mga bulaklak dito kanina. Paano bigla silang lumitaw? Kahit may hinala na siyang may ganitong mangyayari, natigilan pa rin siya sa tanawing nasa harap niya. Pagkatapos, inilabas ni Grandpa Payne ang isang napakalaking palumpon ng rosas mula sa likuran niya. Naglinis siya ng lalamunan habang inaalala ang matatamis na linyang ipinamemorya sa kanya ng apong manugang niya. Hindi. Wala man dito ang apo at apong manugang, nandito pa rin ang mga nasa likod ng entablado. Mahal ko, ang katapatan ng isang tao, pwedeng magpanggap sandali pero hindi habang buhay. Kung mahal kita o hindi, walang mas nakaalam niyan kaysa sayo. Huwag mo akong baliwalain. Sa tuwing nagtatalo kami ni matandang Sinclair, ni minsan hindi ko binanggit ang bagay na iyon. Noong panahong hindi ko alam kung paano tumanggi, saka lang siya lumitaw. Noong mga panahong iyon, palihim pa akong pumupunta sa kumpanya sa tabi para lang masilayan ka. Elegante, marangal, mahinahon at napakaganda. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Tama, binanggit ko ang mga lumang kwento, pero sa tuwing nagyayabang siya sa harap ko kung gaano kagiliw ang bunso niyang apo, naiinggit ako at naiisip ko lang, hindi ba't mas maganda kung si Ethan ang apo natin? Akma sana akong lalapit para pilitin pa siyang magsalita, pero mabilis na hinawakan ni Lena ang braso ko. Narinig naming nagpatuloy si Grandpa Payne. Hindi ko rin alam ang maliliit na sikreto ni matandang Sinclair. Wala namang ugnayan sa negosyo ang mga pamilya namin at si Lena ang mag-isang nagpapatakbo ng kumpanya ngayon. Siguradong hindi rin siya makikinig sa akin, kaya ang nagawa ko lang ay banggitin ang nakaraan. Bukod doon, wala na akong alam.
Ang alam ko lang na pangasawa ko ang nag-iisa kong minahal sa buong buhay ko. Habang pinagmamasdan ang nag-aalalang asawa niya, napatawa si Grandma Payne habang tinatakpan ang bibig niya. Alam ko. Maingat na nagtanong si Grandpa Payne. Ibig sabihin, hindi ka nagalit? Hindi sumagot si Grandma Payne. Sa halip, iniunat niya ang kamay niya kay Grandpa. Mabilis kong sinabi sa voice call, Grandpa, bilis, ibigay mo na ang mga bulaklak. Agad na iniabot ni Grandpa Payne ang mga bulaklak at patuloy na nagtanong, Ellie, bukas pwede na bang ipwesto ang euphorbia ko sa tabi ng mga bulaklak mo para maarawan? Tumango si Grandma Payne. Sa sumunod na sandali, nagsimulang sumabog ang mga paputok sa kalangitan, kumikislap na parang mga bituin, sunod-sunod na nagliliwanag sa kalangitan ng gabi. Lumapit ako kay Lena at pabulong na tumawa. Kita mo, tagumpay ang misyon. Sa wakas, nabawi na ni Grandpa si Grandma. Lumingon si Lena. Kumikislap ang mga bituin sa mga mata niya at lalong lumambot ang tingin niya. Ikaw talaga at ang walang katapusan mong mga plano. Nagkatitigan kami. Naaninag ko sa mga mata ko ang maamo niyang mukha. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Naalala ko ang lahat ng magulo at maingay naming mga araw, mula sa sapilitang kasal na palagi kaming nag-aaway, hanggang sa sabay naming pagkatuto sa pagluluto at pagharap sa dalawang pamilya. Ang dating mahigpit kong pinanghahawakang plano na makipagdiborsyo at makatakas pagkalipas ng 3 taon, unti-unti nang nagbago. Noong una, gusto ko lang tulungan si Grandpa na makabawi. Sino ang mag-aakalang hahantong kami sa napakaraming masasayang karanasan? Magkatabing nag-uusap ang dalawang matanda, puno ng init at tamis ang paligid. Magkatabi naman kaming naglalakad ni Lena sa dalampasigan. Huminto ako at seryosong tumingin sa kanya. Sa totoo lang, matapos ang lahat ng pinagsamahan natin, matagal ko nang ayaw makipagdiborsyo. Noong una, akala ko isa kang malamig at mailap na punong ehekutibo. Habang mas nakikilala kita, mas nakita ko ang mabait at maalaga mong pagkatao. Bahagyang namula ang dulo ng mga tainga ni Lena. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, mahina siyang nagsalita. Ganyan din ako. Noong una, pinakasalan lang kita dahil sa desisyon ng pamilya. Pero ang araw-araw nating pag-aasaran at pangulit ang nagdala ng init at sigla sa tahimik na Lunaris Manor. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Buong tapang akong humakbang ng kalahati papalapit sa kanya. Kung ganoon, simula ngayon, mamuhay na lang tayo ng maayos. Huwag na nating isipin ang paghihiwalay. Samahan natin ang mga nakatatanda sa dalawang pamilya at punuin natin ng saya at sigla ang bawat araw. Ayos ba? Bahagyang humiti si Lena at marahang tumango. Binalot kami ng liwanag ng buwan at tuluyan ng natunaw ang lahat ng hindi pagkakaunawaan noon. Habang pauwi kami, hindi nakatahimikan ang laman ng sasakyan. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga kalokohan ng dalawang lolo, nagbahagi na ng maliliit na biro na kami lang ang nakakaintindi at napuno ng tawanan ang biyahe. Pagbalik sa Lunaris Manor, ang lugar na dati kong walang tigil na inirereklamo ay bigla kong naramdamang mainit at komportable. Sa mga sumunod na araw, natuto akong magtrabaho ng maayos at dahan-dahang natutong magluto, hindi na laging naghahanap ng paraan para umiwas. Unti-unting nawala ang matitigas na sulok ni Lena, at kapag may oras siya, nanonood na siya ng telebisyon kasama ko at namamasyal sa mga pamilihan. Naging bahagi na lang ng nakaraan ang matagal na alitan ng mga pamilyang Sinclair at Payne, at madalas nang magsama-sama ang dalawang pamilya ng masaya at payapa. Ang kasal na nagsimula bilang isang hindi inaasahang sapilitang pag-iisang dibdib ay naging isang pag-ibig na puno ng saya habang magkasama naming nilalakbay ang bawat araw. Magkahawak kamay at magkatabing naglakad kami patungo sa payak, ngunit mainit na mga taong darating, at ang kasal na minsang puno ng pag-aatubili ay naging isang pagsasamang kinainggitan ng buong mundo.